na aksidente ako at kinailangan ng operasyon, ngunit walang ni isa sa pamilya ng aking asawa ang dumating. Ibinigay ko sa nurse ang aking bank card at nagpareserba ng kwarto ng 1 taon. Ngayong taon, hindi ako uuwi sa kanilang bahay. 1 linggo pagkatapos, nagmamadali silang humingi ng patawad. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakahiga akong halos mawalan ng malay sa gitna ng lawa ng dugo, naghihintay sa doktor para sa emergency na operasyon, naamoy ko ang mapait na katotohanan. Ang 5 taon ng pagod at pagsasakripisyo bilang manugang ay kapalit lamang ng isang walang pusong pagputol ng tawag mula sa asawang pinakasama ko sa higaan para makapag-inuman siya ng walang abala. Ang huli sa hapon na ulan ay bumagsak ng malakas sa Maynila, maitim, makulimlim at malamig. Pinagalaw ko ang aking lumang motorsiklo sa kalsada ng Taft Avenue na siksikan ng trapiko. Sa harap ng basket ko ay maraming gulay, 1 dosenang itlog at sariwang tilapia. Katatapos ko lang bilhin sa palengke sa may kanto. Sa isip ko ngayon ay iisa lamang ang iniisip, kailangan kong makauwi ng maaga. Ngayon, binalaan ako ni Aling Sita, ang aking biyanang babae, na kailangan kong magluto ng sinigang na tilapia ng eksakto sa alas 7 ng gabi. Kung makarating akong huli kahit 5 minuto lamang, sisigaw na siyang muli ng kaniyang paboritong awit tungkol sa tamad at walang kwentang manugang. Gaano karaming taon ang aking pagiging manugang sa angkan ng mga Reyes, ay gayon din ang bilang ng mga taon na natitira akong tulad ng isang anino. Bumabangon ako ng 10 ng umaga para mamili at magluto, maglinis, at pagkatapos ay magmamadaling pumunta sa opisina. Pagtatapos ng trabaho, lumalabas na muli akong parang bagyo sa kalsada para makaabot sa oras ng hapunan para sa 3 taong palaging nakaupo sa sofa na naghihintay ang aking asawa, ang aking biyenang babae, at ang kapatid na babae ng asawa ko na si Ria. Nagtitiis ako, nagpapaubaya, at umaasa lamang na maayos ang pamilya. Ngunit tila ang sakripisyo ng isang babae sa bahay na iyon ay laging itinuturing na natural at karaniwan lamang. Habang binabaybay ko ang matarik na kurbada malapit sa overpass, isang truck na puno ng mga materyales sa konstruksyon ang tumawid sa pulang ilaw at diretso ng lumapit. Ang maliwanag na headlight nito ay tumama sa aking mga mata at nagningning. Narinig ko lamang ang isang nakakatakot na boses ng preno na pumutol sa ulan. Iniba ng truck ang direksyon nang biglaan, ngunit natamaan pa rin ang katawan ko ng bangkang bahagi nito. Isang napakalaking puwersa ng benggansa ang pumukaw sa akin at naihulog ako sa basang aspalto. Ang buong mundo sa paligid ko ay nagbago. Isang kirot na nagmula sa aking dibdib ay kumalat sa buong katawan. Narinig ko ang mga buto ng aking tadyang na nababali. Dugo mula sa aking noo ay umaagos na halong ulan na maasim na lumagay sa aking bibig. Sa paligid ko, ang mga tao ay nagsisigaw ng malakas. Ang mga busina ng kotse ay nagpapalabas ng kalituhan. Nabubukas ang aking mga mata. Ang aking paghinga ay pabigla-bigla at putol-putol. Maliwanag kong naramdaman na ang ilang tao ay binuhat ako at inilagay sa ambulansya. Isang taong naglakad ay tumawag sa 911 at isang mangangalakal sa kalsada ay agad na huminto ng trapiko para hindi ako mapiga pa ng ibang sasakyan. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang ambulansya at mga pulis sa trapiko. Mabilis nilang kinulong ang lugar ng aksidente, tinanong ang mga saksi at isinulat ang plaka ng truck. Isang babaeng pulis ang nagsabi na kukuhanin nila ang footage mula sa mga kamera sa lugar, gagawa ng opisyal na ulat ng aksidente at gagabayan ang aking pamilya sa proseso ng insurance pagkatapos kong makalampas sa delikado. Isang doktor na nakasuot ng puting damit na may dugong mantsa ay tumakbo papunta sa aking stretcher. Ang kaniyang boses ay nagmamadali. Sinabi ng doktor na 3 tadyang ang nababali sa akin. Ang mga pirasong buto ay pumunit sa aking baga at nagdulot ng pneumothorax at hemothorax. Ang kondisyon ng paghinga at pagkawala ng dugo ay mabilis na lumalala. Kailangan ng agarang interbensyon para sa drainage at pagtigil ng pagdurugo, at maaaring kailanganin pa
ng open chest surgery kung patuloy ang pagdurugo. Sinabi niya na ang operasyong ito ay nasa mataas na kategorya ng panganib kaya kailangan ng pahintulot sa operasyon. Kung hindi makontak ang pamilya, gagawa ang ospital ng emergency na ulat at hihinging pirmahan ko ito kung mulat pa ako. Mabilis na hinukay ng batang nurse ang aking basa-basang bag at kinuha ang aking telepono. Basag na ang screen ngunit nagpapasalamat na bukas pa ito. Mabilis niyang tinanong kung sino ang pinakamalapit sa akin sa pamilya, pagkatapos ay binuksan ang loudspeaker at sarili niyang tinawagan upang matipid ang oras. Nakapagbigay lang ako ng ulo bilang sagot, ang aking paghinga ay putol-putol dahil sa sakit sa dibdib. Sa hangganan ng buhay at kamatayan, may isang maliit na pag-asang nakaambang na si Ramon, ang asawang kasama ko sa higaan sa loob ng 5 taon, ay magmamadaling lumabas. Ang pagring ng telepono ay pumapalabas ng patuloy, pare-pareho at malamig. Nang makonekta ang tawag, sa halip na pamilyar na boses, ang kabilang dulo ay may tunog ng malakas na musika, kalabit ng mga baso at maingay na tawanan ng isang handaan. Sinagot ni Ramon, ang kaniyang boses ay nagagalit at maiksi. Tinanong niya kung bakit ako tumatawag ngayon. Hindi ba niya alam na abala siya sa mahahalagang panauhin? Nagsikap akong huminga nang mahirap, ang sakit mula sa aking dibdib ay nagtulak sa akin para kumagat ng mahirap. Marahin akong sinabi sa kaniya ng isa-isang salita. Naaksidente ako nang malubha, nandito na ako sa emergency ng ospital sa Maynila. Sinabi ng doktor na may internal bleeding at kailangan agad ng operasyon. Pumunta ka rito at lagdaan ang papel para sa akin. Ang kapaligiran sa kabilang linya ay biglang natahimik. Ngunit sa halip na mabigla, si Ramon ay nagbigay ng malamig na tawa. Sinabi niya na huwag na akong magdrama. Sinabi niya na anong aksidente ba ang mayroon kung klaro pa ang tinig ko. Malamang ay gusto ko siyang pauwiin ng maaga para tulungan akong maglinis ng bahay. Ang aking puso ay parang kinurot. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo, nagsisikap na makiusap sa kaniya. Maniwala ka sa akin, halos hindi na ako makahinga. Biglang may ingay sa kabilang linya. Ang malinis na tinig ni Aling Sita, ang aking biyenang babae, ay sumali sa telepono. Ninakaw niya ang telepono mula sa kamay ng kaniyang anak. Ang mga nakakalason na salita ay bumagsak sa aking tenga tulad ng mga patalim na sunod-sunod na pumukaw sa sugat na patuloy na dumudugo. Tinawaag niya akong malas at walang kwenta. Sinabi niyang mula pa nang nabuksan ng aking mga mata ay nagdadala na ako ng malas sa kaniyang pamilya. Binalaan niya akong tamad na alam niyang may mga kaibigan siya ngayon, kaya sadya akong nagpapanggap na nasugatan para makaiwas sa pag-aalaga at pagluluto. Sinabi niya na ang kanilang pamilya ay malas dahil natanggap nila ang isang manugang na laging nagrereklamo tulad ko. Kung ayaw kong magluto, lumayo na sa bahay at huwag nang magpapanggap na may sakit. Masakit ang aking pagsara ng mga mata. Ang mga luha ay dumaloy kasama ang dugo sa aking pisngi. Ang nurse na nakatayo sa tabi ko ay narinig ang bawat kalupitan. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at kalungkutan. Kinuha ng nurse ang telepono mula sa aking kamay at malakas na nagsalita upang ipaliwanag ang sitwasyon. Kinikilala niya na nakatayo ako sa bingit ng buhay at kamatayan at kung hindi agad na mag-operasyon, mamamatay ako. Ngunit bilang tugon sa pagkaalab ng nurse, malamig na kinuha ni Ramon ang telepono. Ang kaniyang boses ay walang habag at walang kahit isang tala ng pagmamalasakit. Sinabi niya sa doktor na harapin na lamang ang proseso, hindi siya makakaalis dahil abala pa siya sa panauhin at i-text na lamang siya pagkatapos ng operasyon. Ang tutut ay tumaas ng walang damdamin. Pinutol niya ang tawag. Ang telepono ay nahulog mula sa aking mga kamay, tumilapon sa sahig na gawa ng tile at humina ng isang sandali. Sa paligid ko ay ganap na katahimikan. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang regular na beep ng monitor ng tibok ng puso. Ang katawan ko ay nasira ng aksidente, ngunit hindi ito kasing sakit ng pagkasira ng aking puso. 5 taon ng pagmamahal at dedikasyon, at ang tanging nakuha ko ay isang walang pusong harapin mo na lang yan mula sa pamilyang iyon. Hindi na maraming oras ang natitira.
Ang aking kulay ay unti-unting pumuputi dahil sa pagkawala ng dugo. Ang doktor sa emergency ay kumukunot ang noo. Tinuturuan ang nurse na hanapin ang ibang pamilya. Sa pinakamatinding kawalan ng pag-asa at pag-iisa, naalala ko ang aking sariling ina, si Nanay Linda, sa aming probinsya. Ang taong, mula nang umalis ako para mag-asawa, ay hindi ko na masyadong nabibisita dahil sa dami ng trabaho para sa pamilya ng aking asawa. Tinulungan ako ng nurse na tawagan ang aking ina. Pagkatapos ng 2 ring lamang, ang mainit na boses ng aking ina, puno ng pag-aalala, ay tumalab. Nang marinig ko ang kaniyang boses, ang lahat ng pinigil ko ay sumabog. Mahina kong napagsabi, "Nanay, tulungan mo ako." Ang hangin sa kabilang linya ay nahulog sa nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang aking ina na nahulog ang kaniyang tabo at sumigaw siya ng malakas para tawagan ang aking kapatid na lalaki na si Kuya Noel. Hindi pa umabot sa 30 minuto, biglang bumukas ang salaming pinto ng emergency room. Tumakbo pamasok sina Nanay at Kuya Noel tulad ng mga palaso. Basa ang kanilang mga damit sa ulan, ang kanilang mga pantalon ay nakatupi pa at may putik. Nang makita nila akong nakahiga ng walang galaw sa stretcher, buong katawan ko ay nabalutan ng dugo. Si Nanay ay bumagsak sa sahig. Si Nanay Linda, ang kaniyang mga hakbang ay nangangatal, ay lumapit sa tabi ko. Ang kaniyang magaspang na mga kamay ay nanginginig habang hinipo ang aking malamig na mukha. Ang kaniyang mga luha ay agos at nag-iyak siya ng paulit-ulit, tinatawag ang aking pangalan ng may pagmamahal. Si Kuya Noel, ang kaniyang mga mata ay pula at puno ng galit at takot, ay lumingon sa paligid ng emergency room at pagkatapos ay lumingon sa doktor para tanungin tungkol sa aking kalagayan. Nang malaman niyang kailangan ko ng urgent na operasyon ngunit walang ni isa sa pamilya ng aking asawa na dumating, ang mga litid sa kaniyang noo ay tumigas. Humampas siya ng malakas sa puting dingding, nagngit-ngit at sumpain ang kawalang hiyaan ng pamilya ni Ramon. Nang inabot ng doktor ang pahintulot para sa operasyon, si Kuya Noel ay walang alinlangang pumirma. Hawak niya ang kamay ng doktor, matatag ang kaniyang tinig at determinado. Idineklara niya na basta iligtas ang kaniyang kapatid, gaano man karaming pera ang gagastusin, kahit ibenta pa ang buong ari-arian ng pamilya, handang-handa siyang ayusin ito. Ang aking stretcher ay nagsimulang itulak patungo sa operating room. Bago magsara ang pintuan ng operating room, nagsikap akong ibuksan ang aking mga mata. Ang huling larawan na nakita ko ay si Nanay, nagdarasal ng buong puso, at si Kuya Noel, na nakatayo ng tapat sa pintuan, tulad ng isang matatag na muog na nagpoprotekta sa akin. Ang malamig na gamot na pampalawak ay nagsimulang dumaan sa aking ugat. Ang aking kamalayan ay lumubog sa kadiliman, ngunit sa aking puso sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang pambihirang kapayapaan, sapagkat alam ko na sa labas ng pinto na iyon, ang aking tunay na pamilya ay naghihintay sa akin. Nagising ako nang maramdaman ang maliwanag na sumasalamin sa aking mukha. Mabigat ang aking buong katawan. Ang matinding sakit mula sa sugat ng operasyon sa aking dibdib ay patuloy na dumating tuwing nagtatangka akong huminga. Lumingon ako sa paligid. Ito ay ang Intensive Care Unit o ICU. Ang espasyo ay puno ng amoy ng antibiotic, kasama ang ingay ng mga makinarya at ang regular na beep ng monitor. Ang aking katawan ay puno ng mga IV lines, tubes at mga kable. Nakaupo sa tabi ng aking higaan ay si Nanay. Nakatulog siya sa tabi ng higaan. Ang kaniyang mga mata ay namumula at namumukadkad dahil sa pagpupuyat. Ang kaniyang buhok ay parang nagising ng kulay puti sa isang gabi. Sa sulok ng silid, si Kuya Noel ay nakatayo na nakakrus ang mga braso, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kaniyang mukha ay pagod, ang kaniyang baba ay hindi pa nakahilom mula sa balbas na hindi pa naaahit. Nang makita niyang gumagalaw na ako, nagising si Nanay agad. Masayang-masaya siya, agad niyang hinawakan ang aking kamay na may IV, at mahinahon siyang nagtanong, "Masakit ba?" Si Kuya Noel, narinig ang tinig, ay agad na bumalik, lumapit sa higaan. Mahinahon niyang pinalo ang aking magulo na buhok at binalita na matagumpay ang operasyon at nakaraos na ako sa delikado.
Ngunit sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay hindi maiwasang lumingon sa saradong pinto ng silid. Ang aking puso ay bahagyang kumirot. Isang araw ang lumipas, ang pinto ay tahimik pa rin. Walang anino ni Ramon. Walang ni isa sa pamilyang Reyes. Kahit inihanda na ang aking isipan mula pa sa panahon ng emergency room, ang kalupitang ito ay nagdulot pa rin sa akin ng mapait na damdamin na umabot hanggang sa aking lalamunan. Nang makita ni Kuya Noel ang aking mga mata na naghahanap, malamig siyang nagbuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang silya, umupo sa tabi ng higaan, at inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sinabi niya sa akin na mula kagabi hanggang ngayon ay tinawagan niya si Ramon nang hindi bababa sa 20 beses, ngunit lagi itong pinapatay. Hanggang kaninang umaga pa, bago niya sagutin. Binuksan ni Kuya Noel ang loudspeaker ng tawag na naitala niya para marinig ko. Ang boses ni Ramon ay maingat at tamad, may halong mahabang hikab. Nagpaliwanag siya na kagabi ay nalasing siya ng husto, kaya natulog siyang walang malay. Pagkatapos ay walang bahid ng pagkabigo, sinabi niya. Ang nanay niya ay may bahagyang sakit ng ulo dahil sa lamig. Kailangan niyang manatili para alagaan ang kaniyang nanay. Sinabi pa niya na ang 3 nasirang tadyang ay hindi naman malaking bagay, may doktor na, doon ang mag-aalaga, hindi na kailangang gawing malaking usapin. Kapag mayroon siyang oras, dadating siya para bisitahin. Natapos ang recording sa tunog ng tawag na inabutan. Nagalit si Kuya Noel, isinuksok ang telepono sa kaniyang bulsa at isinumpa ang walang damdaming kalikasan ng pamilyang iyon. Si nanay ko naman ay lihim na lumingon at pinunasan ang kaniyang mga luha para sa kapalaran ng kaniyang anak. At ako, natulog doon. Ang aking mga mata ay walang malay na walang luhang natitira. Lahat ng aking pagtitimpi, lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa asawang iyon ay namatay kasabay ng bawat tibok ng monitor ng puso. Naunawaan ko na nagkamali ako nang malaki nang ibinigay ko ang aking buhay sa mga taong walang puso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na silid ng recovery, isang matatag at makapangyarihang desisyon ang nagsimulang sumibol sa aking isip. Hindi na ako magiging isang pagong na yumuyukod upang hayaan ang mga tao na yumurak sa akin pa ng isang araw. 3 araw pagkatapos, ang aking kalusugan ay unti-unting naging matatag at inilipat ng doktor sa regular na ward. Ito ay isang malaking kolektibong silid na may 6 na bakal na kama. Ang espasyo ay napakaingay at mainit. Ang mga daing ng mga pasyente, ang malakas na pag-uusap ng mga kamag-anak, at ang iyak ng mga bata mula sa katabing silid ay walang tigil na nagpapatuloy. Si nanay ay kailangang makiusap sa ilalim ng higaan para mailagay ang mga gamit, at si Kuya Noel ay kailangang umupo sa maliit na plastik na upuan sa pasilyo dahil walang lugar sa loob. Nakikita ang pagod ng aking ina at kapatid, ang aking puso ay kumukurot sa pagmamahal. Naalala ko ang mga nakaraang taon bawat buwan, ibinibigay ko ang aking buong sahog kay Aling Sita para sa gastusin ng pamilya ng aking asawa. Lagi siyang mahigpit sa bawat piso, tinatanong ako sa bawat maliliit na gastos, ngunit hindi niya alam na bukod sa regular na trabaho sa opisina, nagtratrabaho pa ako ng gabi bilang freelance na tagapagsalin. Ang perang kinita mula sa pawis at luha, tahimik akong nagbukas ng hiwalay na savings account, plano para sa hinaharap o sa anumang emergency. Sa loob ng 5 taon ng pagtitipid, ang bilang sa account ay umabot na sa sapat upang maaari akong magsimula ng bagong buhay ng may kumpiyansa. Nang pumasok ang head nurse na may kasamang medical record, magalang akong humingi ng tulong. Inilabas ko ang aking ATM card sa harap niya. Ang aking boses ay malinaw, matatag at determinado. Hiniling ko sa ospital na ilipat ako sa pinaka-premium na VIP private room sa kanilang pasilidad, ang pinakamataas na uri ng silid na mayroon. Nag-alok akong mag-advance payment ng 2 linggong gastos para sa silid at serbisyo ng pag-aalaga. Ang lahat ng karagdagang gamot at pagkain ay babayaran araw-araw ayon sa tala. Hinihingi ko na ilipat nila ako sa pinakamataas na kategorya ng VIP Presidential Suite ng Premium Care Unit. Idineklara ko na babayaran ko ang silid na iyon
ng isang buong taon, lahat ng gamot, pagkain, at serbisyo ng pag-aalaga ay ibabawas kaagad mula sa card na ito. Pagkatapos ay nagbigay ako ng isang mahalagang kondisyon sa nurse. Hiniling ko sa kaniya na ipaalam sa tanggapan ng seguridad at reception desk na ang sinumang nagpapanggap na kamag-anak ng pamilyang Reyes na naghahanap ng pasyenteng si Dina ay kailangang mag-register muna. Sila ay pinapayagang pumasok lamang sa pamamagitan ng aking pahintulot o ng aking legal na tagapag-alaga. Hiniling ko rin na itala ng mga tauhan na agad na mag-ulat ang shift staff kung may gumagulo. Ngumiti ako ng bahagya, ang aking mga mata ay nagpapakita ng makapangyarihang kalayaan. Nagpahiwatig ako ng pagsang-ayon. Nagbigay ako ng isa pang napakahalgang kondisyon sa nurse. Hiniling ko sa kaniya na ipaalam sa security at reception na ang sinumang nagpapanggap na mula sa pamilyang Reyes na naghahanap sa akin ay ganap na ipagbawal na pumasok sa aking ward. Nang marinig ito ni Kuya Noel, malakas siyang tumawa, tinapik ang aking balikat ng may pagpupuri. Si nanay ay bahagyang nagulat sa malaking halaga ng pera, ngunit nang makita ang kapayapaang lumabas sa aking mukha, ngumiti rin siya at sumuporta. Ang head nurse ay kinuha ang card, tumango, at umalis para gawin ang deposito at pamamaraan ng paglipat ng silid. Mahigit 1 oras pagkatapos, nang natatapos na ang lahat ng papeles, isang malambot na wheelchair ay lumabas upang ilayo ako mula sa mainit na silid at pumasok sa isang ganap na bagong kabanata ng aking buhay. Isang buhay na walang pagtatiis, walang kabuluhang sakripisyo at puno lamang ng pagpapahalaga sa sarili ko. Ang malambot na wheelchair ay nagdala sa akin palayo mula sa maingay, mainit na collective ward at patungo sa ika-15 na palapag, ang lugar na eksklusibo para sa pinaka-premium na accommodation ng ospital. Ang mabibigat na kahoy na pintuan ay bumukas, nagbubukas din ng isang ganap na kaibang mundo. Ang espasyo ay malawak, maliwanag, at puno ng natural na liwanag mula sa malaking bintana na may view ng buong Maynila. Ang silid ay puno ng lahat ng kaginhawahan, hindi iba sa isang luxury apartment, may malambot na sofa, flat-screen TV, refrigerator, at malinis na private bathroom. Ang matalas na amoy ng disinfectant ay pinalitan ng magaan na halimuyak ng lemongrass essential oil. Malumanay na inayunan ng nurse ang aking posisyon sa makapal na matres, maingat na inayos ang taas ng headboard upang mabawasan ang sakit ng aking dibdib. Si nanay ay sumusunod sa likod, mahiyain na inilagay ang kaniyang bag sa sulok. Hindi niya matago ang paghanga sa elegansya ng silid. Si Kuya Noel ay tumango, nang may kasiyahan, inilipat ang kurtina ng bintana para pumasok ang maliwanag ng umaga. Nakita ko ang magandang ngiti ni nanay at ang kapayapaan sa mukha ng aking kapatid, lahat ng sakit sa pisikal ay parang nawala. Pagkatapos ng mga tagubilin tungkol sa gamot at pagkain, umalis ang nurse at nag-iwan ng ganap na privacy para sa aming pamilya. Pinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Ang aking dibdib ay mayroon pa rin ng bahagyang sakit, ngunit ang kapayapaan sa aking kaluluwa ay hindi kailanman naging mas malinaw. Sa loob ng 5 taon, mula nang ako ay naging manugang sa pamilyang Reyes, wala akong natamasa na isang buong tulog o isang tunay na araw ng pahinga. Nagbukas si nanay ng kaniyang arroz caldo na puno ng manok at kamansi na kaniyang niluto ng maaga sa umaga. Ang singaw ay umaangat ng pataas, nagdadala ng masarap na amoy ng malagkit na bigas at pinunit na manok. Maingat niyang kutsarain bawat maliit na subo, hinihipan para lumamig, pagkatapos ay isinusubo sa akin. Ang tamis ng lugaw at ang lalim ng pagmamahal ng isang ina ay nagpapainit ng aking mga mata. Malumanay na sinasalita ni nanay ang kaniyang sarili at inirereklamo sa akin na bakit ganon karaming taon ang nagtanggal sa akin ng lakas nang walang reklamo kahit isang salita, hanggang sa naging ganito ang aking katawan, napakayat at napakaberde ang kulay. Pagkatapos, si Kuya Noel ay nagdaragdag habang nagbabalat ng mansanas sa tabi namin. Sinisisi niya akong napakahangal ko sa patuloy na paglilingkod sa isang pamilya na walang pagpapahalaga.
Ang mga salita ng aking ina at kapatid na lalaki ay tulad ng matalas na kutsilyo na nagtatanggal ng takip sa mga alaala na lagi kong tinataguan. Naalala ko ang mga umaga ng taglamig, na malamig ang pagputol noong ang buong pamilya ng asawa ko ay nalulubog pa sa mainit na kumot. Kailangan ko ring bumangon ng 4:00 ng umaga. Kailangan kong mag-init ng tubig para maghugas ng mukha si Aling Sita at kailangan kong ihanda ang almusal ayon sa kagustuhan ng bawat isa. Si Ramon ay gusto ng sinangag na kanin, gustong-gusto ni Aling Sita ang champorado na may maraming tsokolate at si Rhea na kapatid ng asawa ko ay laging hinihingi ang garlic fried rice na may sinaing na itlog. Kapag isang pagkain ay hindi masaya o bahagyang lumamig, kakailanganin kong tiisin ang matiim na tingin at matagal na pagpuna ni Aling Sita sa maghapon. Sa mga espesyal na okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon, ang pamilyang Reyes ay laging nagtitipon ang buong kamag-anak mula sa panig ng ama. Kailangan kong mag-isang mamili, magluto, at mag-serve ng maraming pinggan. Si Ramon ay abala sa pag-inuman kasama ang mga tito. Si Rhea ay nakaupo ng may eleganting damit, nagbe-browse ng telepono. At si Aling Sita naman ay abala sa pag-imbento ng mayaman na kwento sa mga kapitbahay. Pagkatapos ng handaan, ang mga pinggan at baso ay nakapile na mataas sa gitnong ng kusina at doon ako nag-iisa nang naglilinis hanggang sa mapagod na ang aking mga braso. Ang aking mga daliri ay natuklap at namula dahil sa matagal na pagbabad sa malamig na tubig. Wala ni isa sa loob ng bahay na iyon ang nagtanong kung pagod na ako o nagsabi sa akin na magpahinga muna at kumain. Sa kanilang mga mata, hindi ako isang manugang ni hindi rin isang asawa na iginagalang. Ako ay isa lamang libreng kasambahay, isang makina na nakaprogram para magsilbi sa bawat pangangailangan ng pamilya. Ngunit ngayon, natutulog sa pinaka-premium na silid na ito, nagpasya akong itapon ang takip ng walang kabuluhang pagtitiis. Naisip ko noon na ang walang kondisyong sakripisyo ay makapagbibigay ng pag-unawa at pagmamahal. Ngunit ang kakilakilabot na aksidente sa trapiko ay nagbigay sa akin ng isang malakas na sampal ng katotohanan. Nang natulog akong nakakapit sa bingit ng buhay at kamatayan, dumadanak ang dugo sa daan. Ang mga taong pinagsikap ko noong buong buhay ko ay sila pa ang nagtulak sa akin sa kailaliman ng kalupitan. Si Ramon ay abala sa kaniyang baso sa inuman. Si Aling Sita ay abala sa kaniyang pagpapakita ng kayabangan, walang pagmamalasakit, walang pagmamadali. Pinigil ni Kuya Noel ang aking pag-iisip habang naghahatid ng maingat na hiniwang piraso ng mansanas. Iniabot niya ito sa akin at sinabi sa akin na huwag nang mag-alala, siya at si nanay ay nandito para protektahan ako. Natanggap ko ang mansanas at dahan-dahang nginuya ito. Ang aking puso ay nakakaramdam ng kagaanan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang pagpapasaya sa iba, ito ang pagiging kasama ng mga taong tunay na nalulungkot kapag nakita nila kang umiiyak. Ngayong taon at sa lahat ng taon na darating, talagang mamumuhay na ako para sa sarili ko. Ang tahimik at maita kapaligiran ng VIP ward ay tumagal ng 3 buong araw. Ang aking kalusugan ay mabilis na gumaling salamat sa pinakamahusay na medikal na pag-aalaga at masustansiyang dieta na inihanda ng aking ina. Ang sugat sa aking dibdib ay nagsimula ng gumaling. Ang mga pag-ubo ay hindi na nagdudulot ng nakakasakit na kirot na nagpapalabas ng aking mga luha. Bawat hapon, hinihiling ko sa aking ina na tulungan akong umupo, gumagamit ng malambot na unan para mapanood ang kalye mula sa itaas. Ang pakiramdam ng pagiging isang taong malaya na walang pangambang mag-isip kung ano ang iluluto ngayong gabi o kung ano ang bibilhin bukas sa palengke ay nagdudulot ng malaking kasiyahan sa aking isipan. Biglang nabuksan ang pinto at isang mataas, matipunong lalaki ay pumasok na nagtulak pabalik sa aking ina. Ito ay si Ramon. Nang mapigilan siya ng seguridad sa lobby, nagtalo siya. Nagpapanggap na siya ay legal na asawa at pagkatapos ay samantala sa pagbubukas ng pinto ng medical staff para makapasok. Si Ramon ay nakasuot ng kulubot na polo, ang kaniyang buhok ay magulo at ang kaniyang mukha ay mapula dahil sa galit.
Nang makita niya akong tahimik na nakasandal nang nagbabasa ng magasin sa malambot na hospital bed, ang mga mata ni Ramon ay humigpit ng may kahinahunan at galit. Lumakad siya ng mabilis papunta sa aking higaan, itinuro ang kaniyang daliri sa aking mukha at nagngangalit. Malakas niyang tinanong kung anong palabas ang ginagawa ko doon. Nagrereklamo siya na ang bahay ay puno ng basura sa loob ng ilang araw, ang mga damit sa washing machine ay basa at hindi natutuyo, at ang kaniyang ina ay nagrereklamo na walang masarap na pagkain. Ang buong pamilya ay kumakain ng instant noodles at nag-order ng pagkain sa labas sa buong linggong ito. Sinabi niya na ngayon ay dumating siya para dalhin akong umuwi para maglinis. Hindi lang niya inaasahan na inilipat na ako sa premium area na ito. Nagsimulang tingnan ni Ramon ang maringal na silid, at pagkatapos ay ako nang matiyaga na sinabihan ako na saan ko kinuha ang napakalaking halaga ng pera para magbayad sa presidential suite na ito na milyon-milyon ang halaga bawat araw. Inakusahan niya akong ninakaw ko ang ipon ng pamilya para gumastos at mag-enjoy ng mag-isa. Dahan-dahan kong tiniklop ang magasin at inilagay ito sa bedside table. Tinignan ko ang lalaking tinatawag ko noong asawa ko. Malamig ang aking mga mata, walang ni isang emosyon. Mahinahon kong sinagot siya na ang pera para sa silid ay ang aking pinaghirapang pera at walang kinalaman sa kaniya o sa pamilyang Reyes. Pinalala ko kay Ramon ang napakaitim na gabi na iyon. Nang nakikiusap ako sa kaniya na pumirma sa pahintulot ng operasyon, pinabayaan niya ako para ituloy ang pag-inuman. Ngayon ay buhay pa ako, ngunit ang ugnayan namin bilang mag-asawa ay lubos nang namatay. Sandaling nabulol si Ramon. Ang aking matalas na mga salita ay tila naguluhan siya. Sa nakaraang 5 taon, sa kaniyang mga mata, lagi akong isang masunuring asawa, sumusunod sa lahat at hindi kailanman nagsalita. Ngayon nakikita niya akong matapang na lumalaban. Ang kaniyang panghaharing katangian ay nagsimulang bumangon. Si Ramon ay agresibong humakbang, iniabot ang kaniyang kamay para hawakan ang aking braso na may IV line para puwersahing itayo ako. Sinabihan niya akong huwag nang mag-arte at ayusin ang mga gamit at agad na umuwi kung ayaw niyang mabigo si Aling Sita. Si Kuya Noel ay direktang itinuro ang kaniyang kamay sa mukha ni Ramon at sinalita ng walang awa. Tinuran niya si Ramon nang diretso na ang pamilya niya ay mga taong walang puso, na ang asawa ay may 3 nasirang tadyang, nasugatan ang baga, may pneumothorax at hemothorax, naghihintay sa operasyon, ngunit walang ni isa sa kanila ang dumating para bisitahin. Ang pagdating niya ngayon ay dahil lamang sa nagiging malinis na ang bahay. Idineklara ni Kuya Noel na mula ngayon ay hindi na si Dina bahagi ng pamilyang Reyes. Kung si Ramon ay nangangahas na gumulo pa sa ospital, tatawag siya ng seguridad at pulis para ayusin ito. Si nanay ko ay tumaayo rin at nakaharap sa harapan ng aking higaan para protektahan ako. Seryoso niyang sinabi kay Ramon na ipinangasawa niya ang kaniyang anak para maging asawa at manugang, hindi para maging alipin para pahirapan ng kaniyang pamilya. Pinalayas niya si Ramon at ipinagbawal na lumabas muli sa harapan ko. Nang hapon ding iyon, hiniling ng aking ina sa shift nurse na isulat sa aking record na hindi ako tumatanggap ng mga bisita ng kalayaan. Tinawagan din ang security guards para mapaalala at kontrolin ang mga pumapasok at lumalabas. Ang pinto ng silid ay laging nakasarado, bubukas lamang kapag ang mga doktor at nurse ay dumadaan. Ang pinto ng VIP ay nakasara na ng mahigpit, ngunit tama sa sandaling binuksan ito ng nurse para sukatin ang aking blood pressure, bigla ring pumasok sina Aling Sita at Rhea na hinihila si Ramon sa likod. Si Aling Sita ay nakasuot ng makulay na damit, ang kaniyang mukha ay nakapudra ng maputi, ngunit hindi na itago ang kaniyang mapuot at mabagsik na ekspresyon. Nakatayo si Rhea sa tabi niya, may kasamang mamahaling dedisenyo na bag. Ang kaniyang mga labi ay may pulang lipstick, ang kaniyang mga mata ay naglibot sa maringal na silid ng may halatang inggit. Katulad ng aking hula, ang pangyayari na pinaalis si Ramon ng aking kapatid mula sa ospital kahapon ay naging panggatong para sa mataas na pagmamalaki ng pamilyang Reyes. Nang makalabas na ang doktor, pagkatapos ng pag-eksamin,
at pagpapalit ng gauze, biglang nagparating ng malakas na tunog ng takong na sapatos at ang sigaw ng babae sa tahimik na pasilyo. Biglang bumukas ang pinto ng VIP. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang si Ramon kasama sina Aling Sita at Rhea na pumasok ng sabay-sabay. Pagkapasok ni Aling Sita, bago pa man makapagsalita ang sinuman, itinaas na niya ang kaniyang boses at nagsimulang maingay na magsumbong tulad ng isang tao sa gitna ng palengke. Itinuro niya ang kanyang daliri na may singsing na ginto sa aking higaan at nagsimulang nagsabi ng mga masamang salita. Ibinalita niya na ako ay isang mapanirang manugang, na hindi pa siya nasiyahan sa regular na ospital, na kaya gusto ko pang mag-presidential suite para manghit-hit ng pera ng kaniyang anak. Malakas niyang itinaas ang kaniyang boses na ang upa sa silid na ito ay katumbas ng isang buwang sahod ng kaniyang anak. Ako, isang simpleng empleyado, saan ko makukuha ang gayon kalaking pera? Tiyak ay ninakaw ko ang susi sa ligtas at kinuha ang ipon ng asawa ko. Si Rhea, na nakatayo sa tabi, ay mabilis na sumunod sa kaniyang ina. Inusog niya ang kaniyang labi. Ang kaniyang tono ay puno ng pang-uugnayan at paghamak. Sinabi ni Rhea na nagpapanggap akong may sakit para maiwasan ang trabaho sa bahay. Para si Aling Sita ay kailangang mag-isang magluto at maghugas, habang ang sarili ko ay nandito nang natutulog sa malambot na kama tulad ng isang reyna. Ipinagpilit niya na ang aking sugat ay simpleng gasgas lamang, ang isang normal na aksidente sa trapiko ay bibendahe, pauuwiin at iiinom ng gamot ng ilang araw at gagaling, kaya hindi kailangan ng buong VIP room. Nang marinig ang mga kasinungalingang paratang mula sa bibig ng dalawang babaeng iyon, si Kuya Noel na naglalaban ng prutas sa balkonahe ay agad na pumasok. Ang kaniyang mukha ay naging matigas, ang kaniyang mga kamay ay nag-iipon sa mga kamao, ngunit bago pa man siya makapagsalita para ipagtanggol ako, itinaas ko ang aking kamay para pigilin siya. Gusto kong ayusin ito ng personal. Dahan-dahan kong inayos ang aking posisyon, umupo ng tuwid, sumuporta sa unan. Ang aking mga mata ay kalmado ng kahanga-hanga, lumipas sa mukha ni Aling Sita, sa ngiti ni Rhea, at sa tiwala sa mukha ni Ramon na may suporta. Nagahon ako ng aking tinig at sinalita ang bawat salita ng malinaw at walang pag-aalangan. Sinabi ko kay Aling Sita na bumalik muna siya at suriin ang ligtas para malaman kung may nawawalang piso bago niya akusahan ang iba ng pagnanakaw. Sinabi ko sa kanila nang malinaw na ang lahat ng bayad sa silid na ito, mula sa bawat tableta ng gamot hanggang sa bawat kain, ay binabayaran gamit ang card na nasa aking pangalan. Ang perang ito ay aking kinita ng buong pawis sa trabahong dagdag na ginagawa ko sa buong magdamag. Hindi ko kailanman hinawakan ang kahit isang sentimo mula sa pamilyang Reyes. Ang aking mga salita ay tulad ng malamig na tubig na ibinuhos sa kayabangan ni Aling Sita. Ngunit ang kaniyang mapagmataas at mapagmaling katangian ay hindi nagbibigay sa kaniya ng pagkakataon na magpasakop. Humampas siya at nagsimulang umiyak ng malakas. Hinihingi niya na ibigay ko kaagad ang card na iyon kay Ramon para pamahalaan, agad na gumawa ng paglabas at sumama sa kanila para alagaan ang pagkain sa bahay. Malakas niyang nagbanta na kung ngayon ay matigasan pa rin ako, pipilitanin niya si Ramon na pirmahan ang mga papel ng diborsyo at itatapon ako sa bahay at babasagin ko ang aking reputasyon bilang isang babaeng itinakwil ng asawa. Ang salitang diborsyo na nagmula sa bibig ng biyenang babae ko ay pamilyar na tulad ng isang awit na ginamit niya para takutin ako sa nakaraang 5 taon. Dati, bawat pagkakataon na marinig ko ang salitang iyon, natakot na ako ng husto, agad na nagpakumbaba at naghingi ng tawad. Nangangako ng lahat dahil natatakot akong malaman ng aking mga magulang sa probinsya na ibinalik ako. Ngunit ngayon, sa mainit na liwanag ng silid ng ospital, ang salitang diborsyo ay parang mahiwagang susi na nagbubukas ng pinto ng kalayaan para sa akin. Hindi na ito isang kahulugan, ito ay isang gintong susi na nagbubukas ng pintuan ng kalayaan. Bahagya akong ngumiti ng may lamig, isang ngiti na puno ng paghamak at awa sa kanilang kaabaan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ramon at tiyak na tumango.
Idineklara ko na sumasang-ayon ako sa diborsyo, gawin niya itong handa. Sa paglabas ko mula sa ospital, agad akong pipirma nang walang alinlangan. Ang aking sagot ay labas sa inaasahan ng tatlo sa kanila. Si Aling Sita ay napalayo, si Rhea ay nanlaki ang mga mata, at si Ramon ay nabalot ng hiya na walang maagap. Nasanay sila sa imahe ng isang napakasunuring manugang. Ngayon nakikita nila akong malakas na lumalaban tulad ng isang estranyer. Sila ay ganap na nawalan ng direksyon. Isang katahimikan ang lumukob sa silid bago naisip muli ni Aling Sita ang sarili at nagsimulang gumawa ng mas makapangyarihang eksena. Nakita niya na hindi ako natakot sa banta ng diborsyo at kahit hinimok pa niya ako, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Ang galit ay pinaluha ang kaniyang mukha. Hindi na nagampanan ang larawan ng isang edukadong babae na lagi niyang ipinagmamalaki. Lumapit si Aling Sita para kunin ang magasin na inilagay ko sa bedside table at ihagis ito sa akin. Nagtalon din si Rhea at malakas na inakusahan akong babaeng mapanlinlang. May ipon na ngayon ay nagpapanggap na itatakwil ang asawa, siguradong may karelasyon sa labas, kaya matapang na nagtatanggol. Ang pagsigawan ni Aling Sita at Rhea ay tumalab sa buong tahimik na pasilyo ng VIP area. Ilang pasyente mula sa mga katabing silid ay nagsilip sa bukas na pinto. Si nanay ko ay natakot, nagtayo at nagsabid ng kamay sa harapan ng aking higaan, namamanhik sa kinaaling Sita na huwag gumawa ng ingay na maaaring makaapekto sa aking sugat. Si Kuya Noel ay nagalit at handa nang gamitin ang puwersa para itaboy ang tatlong walang kulturang taong ito. Ngunit hindi ko gusto na masangkot ang aking kapatid sa gulo sa ospital. Mahinahon kong kinuha ang remote control ng higaan at pinindot ang emergency button para tumawag ng nurse. Nagtunog ang alarma. Isang nurse ay tumakbo pamasok. Agad na ginamit ang radio para tumawag ng seguridad para humingi ng tulong. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang seguridad, hinihiling sa mga taong hindi may kinalaman na umalis at nagtatala ng ulat ng gulo. Ang eksena sa harapan nila ay si Aling Sita na nakataas ang leeg at nagagalit, ang kaniyang mga daliri ay nagtaturo ng walang hinto at si Rhea ay nagbabanta. Nakaupo ako sa higaan, ang aking mukha ay maputla, ngunit ang aking mga mata ay lubos na mahinahon. Napalingon ako sa security, ang aking boses ay malinaw at may karangalan. Hiniling ko sa mga guwardiya na agad na palayasin ang tatlong taong ito mula sa aking ward. Kinumpirma ko na hindi sila mga kamag-anak. Sinadya nilang pumasok dito para laitin, takutin, at lubhang makaapekto sa aking kalusugan at proseso ng paggamot. Agad na lumapit ang mga guwardiya, magalang ngunit determinado, hinihiling sa sina Aling Sita, Ramon at Rhea na umatras. Isang matangkad na guwardiya ay nagpaindak ang kamay sa harapan ni Ramon at nag-imbita sa kaniya at pamilya niya na lumabas para ayusin ang alitan at ibalik ang katahimikan ng premium care area. Nang makita ang mga guwardiya, nagsimulang manlalamig si Ramon. Hinila niya ang baro ng kaniyang ina para umatras. Ngunit si Aling Sita ay nakausog na. Tinatangkilik niya ang kamay ng guwardiya at sumisigaw na ito ay isang usapin sa pamilya at ang mga guwardiya ay walang karapatang makialam. Siya ay biyenang babae na nangaral sa manugang, anong batas ang nagbabawal niyan. Para hindi siya gumulo pa, ang pinuno ng seguridad ay nagsenyas sa kaniyang mga tauhan na gumamit ng puwersa. Dalawang matipunong guwardiya ang humawak sa mga braso ni Aling Sita at isa ay nagtulak sa Rhea at Ramon palabas ng pintuan kahit si Aling Sita ay gumalaw, nagtatalo at nagsusumpa sa buong ika-15 na palapag. Ang mga guwardiya ay nananatiling propesyonal habang hinihila nila sila paakyat ng pasilyo. Pagkalabas sa lobby ng VIP area, ang eksena ay naging mas magulo at kahiyahiya para sa pamilyang Reyes. Maraming nagpapalakad na pasyente, mga doktor, at pamilya ng pasyente ang nag-abot ng tingin sa tatlong taong sumisigaw ng walang dignidad. Ang bulong ng mga tao ay walang tigil. May isa na nagsabi kay Aling Sita na kahit matanda na ay wala siyang klase, nakasuot ng maayos, ngunit kumikilos
tulad ng taong walang pinag-aralan. May isa pang umiling ng may pagkabigo at tinignan si Ramon, nagkokumpleto kung paano iniwan ng ganyang lalaki ang asawa na nagkasakit para dumating ang kaniyang ina at kapatid para manggulo. Si Rhea ay namula ng galit. Agad niyang ginamit ang kaniyang mamahaling bag para itago ang bahagi ng kaniyang mukha, yumuko, at nagsikap na makawala sa hawak ng guwardiya para makarating sa elevator. Si Ramon ay nagmamadali rin, hinila ang baro ni Aling Sita na nag-iingay pa rin. Nagsara ang pinto ng elevator, hininalaw ang tatlong malupit na anino kasama ang kahihiyang self-inflicted nila sa harap ng lahat. Sa ward, huminga ako ng maluwag. Ang head nurse ay lumapit, maingat na sinuri ang aking heart rate monitor at mabait na nagtanong kung kailangan ko ng sedative para makapagpahinga. Umiling ako at nagpasalamat sa kanilang napapanahong intervention. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, tumayo ako laban sa pamilya ng aking asawa at nanalo. Kahit may kalungkutan at sakit ang tagumpay na ito, napagtanto ko na kapag sapat na ang lakas at determinasyon ng isang tao, wala nang karapatang yumurak pa sa kaniyang dignidad ang sinuman. Napalabas ang pamilyang Reyes sa ospital sa harapan ng napakaraming mga manonood na namimigay ng mapanukalang tingin. Ang pamilya ay umuuwi na may tinatago sa loob na galit. Sa kaniyang likas na ugaling makasarili at mapagmataas, tiyak na hindi malalunok ni Aling Sita ang galit na iyon. Dahil hindi na siya makapunta sa ospital para gumulo dahil sa takot sa seguridad, nagsimula silang gumamit ng social media bilang sandata para siraan ang aking reputasyon. Nang gabing iyon, habang katatapos ko pa lamang kumain ng nilugaw at naghahanda ng matulog, ang telepono ni Kuya Noel na nakalagay sa mesa ay patuloy na gumalaw dahil sa maraming mensahe na dumadating ng sunod-sunod. Si Kuya Noel ay kumibit ang kilay at kinuha ang telepono para suriin. Ito ay mula sa group chat ng pamilya ng asawa na pinangalan ng Malaking Pamilyang Reyes. Ang grupong chat na ito ay nagtitipon ng mahigit 50 miyembro kasama ang kaming mag-asawa, si Aling Sita, si Rhea at lahat ng mga tiyahin, tiyuhin at mga kamag-anak sa panig ng ama ni Ramon. Ang mukha ni Kuya Noel ay naging maitim nang binasa niya ang mga kamakailang mensahe, ang mga litid sa kaniyang noo ay lilitaw. Napansin niya ang aking pagbabago ng ekspresyon. Malumanay ko siyang tinanong kung may nangyari ba sa grupo ng kamag-anak, hindi nito mapigilan. Si Kuya Noel ay bumuntong hininga, binuksan ang telepono at ibinigay ito sa akin para basahin mismo ang masasamang salita ng pamilyang iyon. Sa screen, si Aling Sita ay nagpadala ng napakamahabang mensahe kasama ang emojis ng nagiyak ng iyak. Nagpapanggap siyang isang mapalad na biyenang babae, nagkukuwento sa mga kamag-anak na ang pamilyang Reyes ay malas kaya natanggap ang isang manugang na walang hiya tulad ko. Buong kasinungalingan niyang sinabi na ang aksidente sa trapiko ko ay isang pinag-isipang eksena. Ipinagpanggap niya na sinugatan lamang ako ng maliit, ngunit ginamit ko ito bilang dahilan para magnakaw ng daan-daang libong piso mula sa safe ni Ramon at dalhin sa ospital para mag-sweet at mabuhay ng marangya. Hindi lang doon natapos, pumasok din si Rhea at nagdagdag ng apoy. Nagsulat siya ng mga mapuot na linya, nagpapanggap na nakita niya mismo na lihim akong niyayakap ng isang hindi pamilyar na mayamang lalaki sa loob ng ward. Inakusahan niya akong nagtataksil, nagpapanggap na lumabas para madaling magtago ng mga ari-arian ng asawa at pangalagaan ang karelasyon. Pinaglarawan nila ako bilang isang masamang babae, masibain, walang utang na loob sa biyenang babae, at malupit sa asawa. Kaagad pagkatapos maipadala ang mga mapanglait na mensaheng iyon, sumabog ang grupo ng mga kamag-anak. Ang mga taong hindi kailanman nagustuhan ako ay nagsimulang sumunod at pumatay. Ang mga matatanda sa panig ng ama ni Ramon ay nagsalita ng nagsisisi sa akin, hinihiling kay Ramon na hampasin ako bago ipadiborsyo. Ang ibang tiyahin naman ay nagpahiwatig na mula pa raw sa simula ay nakita na niya ang aking mapanlinlang na ugali. Mga dosenang mensahe ng panliit at pang-aalipusta ang lumabas ng sunod-sunod sa screen ng telepono. Si Kuya Noel ay nanginginig ang galit.
Kinuha niya ang telepono, binuksan ang keyboard, at nagpaplanong isulat ang mga pananalita para ipagtanggol ang aking karangalan. Si nanay ko ay umupo sa gilid ng higaan, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na magkasamang inunat, puno ng pangamba. Ang kaniyang mga luha ay dumadaloy sa kaniyang pisnging kulubot, ngunit itinaas ko ang aking kamay at mahigpit na hinawakan ang braso ni Kuya Noel at mahinahon akong umiling. Kinuha ko ang telepono, pinindot ang off button ng screen at inilagay ito sa tabi. Si nanay ay nagalala sa akin at nagtanong kung bakit ko pinigil si Kuya Noel, paano ko matitiis ito kapag pinahayagan nila akong masama ng walang katotohanan. Ngumiti ako ng mahinahon, ngiti ng isang taong nakaranas na ng buhay at kamatayan at hindi na natatakot sa kahit na anong mga simpleng salita ng kasinungalingan. Ipinaliwanag ko sa aking ina at kapatid na habang sila ay nag-aapoy sa kanilang grupo, ang pag-aaway at pag-insulto sa social media ay magpapalala lamang ng lahat at magpapababa sa ating sariling halaga. Ang mga taong nasa grupong chat na iyon ay palaging nagtatanggol sa kanilang sariling kamag-anak ng bulag. Ang mga salita ni Kuya Noel ngayon ay ituturing lamang na walang kabuluhang pagtatanggol. Hindi ko pinili ang paraan ng pag-aaway. Pinili ko ang paraan ng kontra-atake sa pamamagitan ng katotohanan. Alam ko na isang kasinungalingan, kahit gaano ito kamagaling na inayos, ay mababasag ng hindi mapanggaganap na ebidensya. Hinimok ko sina nanay at Kuya Noel na magpahinga at huwag nang pansinin ang mga basura sa mensahe. Sa katahimikan ng gabi sa loob ng VIP ward, nagsimulang magplano ang aking isipan para sa mga susunod na hakbang. Kokolektahin ko ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa aksidente, lahat ng resibo sa ospital at kasaysayan ng mga tawag. Bibigyan ko sila ng isang nakamamatay na suntok, isang beses at magpakailanman. Ilalantad ko ang mapagkukunwaring mukha ng pamilya ni Aling Sita sa harapan ng buong pamilyang Reyes para malaman nila kung ano ang kahulugan ng mabigat na kapalit ng kanilang mga kasinungalingan at kalupitan. Ang marangyang ward ay lumubog sa maliwanag na dilaw na ilaw, ngunit ang kapaligiran sa loob ay puno ng tensiyon. Si Kuya Noel ay hawak ang telepono. Ang kaniyang dibdib ay pabago-bago ang paghinga. Ang hininga niya ay dumadali dahil sa sobrang galit. Nakikita niya ang mga mensahe ng walang kwentang panlalait mula sa mga tiyuhin at tiyahin sa panig ni Ramon na sumasayaw sa screen, hindi siya makapanahimik. Hinihila niya ang upuan at bumaba ng mabigat. Ang kaniyang dalawang kamay ay nag-iipon sa mga kamao na tumama sa ibabaw ng salaming mesa. Ang kaniyang maigting na boses ay nagsabi na hindi niya maaaring hayaang ang mga walang puso at walang dangal na taong ito ay lumagos. Plano niyang buksan ang keyboard at isulat ang isang artikulo na nag-i-examine sa buong pamilyang Reyes para maibalik ang katarungan para sa akin. Si nanay ko ay nakaupo sa gilid ng higaan, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na magkasamang inunat ng may pag-aalalahaning. Ang kaniyang mga luha ay tumutulo sa kaniyang pisnging kulubot. Nalulungkot siya para sa kaniyang anak na pinalaki niya ng may pagmamahal na ibinigay niya para maging manugang at ngayon ay tinatawag na isang magnanakaw at isang babaeng malaya. Sumigaw siya na baka dapat natawagan ang mga matatanda sa panig ng Reyes para ipaliwanag ang katotohanan kung hindi ay makukulat sa buong bayan. Nakahiga ako ng nakasandal sa malambot na unan, ang aking mga mata ay tahimik na nakatingin sa malaking bintana ng salamin. Ang Maynila sa gabi ay maliwanag at puno ng kulay, ang mga sasakyan ay magulo at maingay, ganap na kabaliktaran ng kalamigan sa aking puso. Sa puntong iyon, iniabot ko ang aking kamay at hawakan ang magaspang na kamay ng aking ina, at pagkatapos ay lumingon kay Kuya Noel nang may napakamahinahon ngunit determinadong tono. Sinabi ko kay Kuya Noel na ibaba ang telepono at huwag nang sumulat ng kahit isang salita sa grupong chat na iyon. Si Kuya Noel ay nagulat sa akin. Hindi niya naunawaan kung bakit ko napakasuko. Tinanong niya kung talaga bang payagan ko si Aling Sita at si Rhea na baligtarin ang katotohanan at gawing sandata ang buong pamilya para manumpa sa kanya ng walang pagtutol. Ngumiti akong may lungkot, umiling,
at ipinaliwanag kay Nanay at Kuya Noel nang ang isang grupo ay nasa bugso ng pagtatanggol sa kanilang sariling tao, ang lahat ng aming paliwanag ngayon ay walang kabuluhan. Lubos kong naiintindihan ang ugali ng mga tao sa malaking pamilyang Reyes. Sa loob ng 5 taon na pagiging manugang, natikman ko ang lahat ng kanilang pagsisiyasat at pag-uusig. Ang matatanda sa panig ng ama ay palaging nagmamalaki sa kanilang pamilya bilang marangal at palaging pinupuri si Ramon bilang pinakamahuhusay na apo. Kahit ang katotohanan ay siya ay isang mapagmataas na taong walang kabuluhan, ang iba naman ay dalubhasa sa tsismis. Kapag may nangyari sa sinumang bahay, agad silang nagdadagdag ng pampalasa para gawing mas kapana-panabik ang kwento. Sa isipan ng mga taong iyon, lagi na nilang pamilya ang tama. Kung si Kuya Noel ay sumali sa pagtatalo ngayon, hindi nila siya pakikinggan. Gagamitin lang nila ang kaniyang mainit na ugali para sabihing ang pamilya ko ay walang edukasyon, hindi alam kung paano sumunod sa mga nakatatanda sa tribu. Kaagad gawing biktima ni Aling Sita at Rhea ang kanilang sarili. Ang away ay magiging putikan, at ang pinakamasakit na resulta ay para sa akin. Habang mas nag-iisip, lalo akong nagiging malinaw. Ang sakit sa aking dibdib mula sa operasyon ay tila nagbibigay daan sa isang bakal na kalooban na sumiglab ng malakas. Hindi na ako ang dati na manugang. Sa tuwing tingin ni Aling Sita sa akin, ay natakot akong huminga ng malakas. Ang pagbabago na nagawa ng karanasang halos mamatay ay nag-impluwensya sa akin na maging isang matigas na babae. Naunawaan ko na ang kalmado ay ang pinakamatalas na sandata ng taong puno ng sugat. Sinabi ko sa Nanay at Kuya Noel na hayaan nating isipin na ang mga taong iyon ay gumaganap sa isang murang palaro, hayaan silang sumayaw, hayaan silang magaliw sa kanilang mga sariling kasinungalingan. Kapag ang tao ay umabot sa tuktok ng kayabangan at kasinungalingan, ang pagkahulog nila ay magiging mas masakit at mas kaawa-awa. Hindi ko kailangang gumamit ng maruming salita para bawasan sila. Gagamitin ko ang katotohanan mismo, ang pinakahubo at pinakamalupit na katotohanan para durugin ang lahat ng maskara ng moral na si Aling Sita ay maingat na nagtatayo. Nang marinig nila ang aking paliwanag, si Kuya Noel ay unti-unting kinalma. Binaba niya ang kaniyang mga balikat, bumuntong hininga at inilagay ang telepono sa kaniyang bulsa. Si Nanay ko ay tumigil na ring umiyak. Pinunasan niya ng panyolito ang kaniyang mga luha at tumango ng pagsang-ayon. Nang gabi miyon, habang ang grupo ng mga kamag-anak ng asawa ay aktibong nag-uulit-ulit ng daan-daang mensahe ng panlalapastangan sa VIP ward, ang aming pamilya ay natulog ng malalim at mapayapa. Pinikit ko ang aking mga mata at sa aking isipan ay nagsimulang mag-draft ng bawat hakbang para sa perpektong plano ng kontra-atake. Bukas, ipapaalam ko sa kanila kung ano ang kapalit ng kasinungalingan at kalupitan. Sumikat ang umaga at ang liwanag ay dumaan sa manipis na kurtina, nagpapahiwatig ng bagong araw. Nagising ako nang lubos na malinaw ang isipan. Ang unang ginawa ko pagkabangon ay kinuha ang aking telepono. Binuksan ko ang Facebook at tiningnan ang grupo ng malaking pamilyang Reyes. Ang mga mensahe ng pang-aabuso ni Aling Sita, ang halatang kasinungalingan ni Rhea, at ang walang isip na pagsunod ng mga kamag-anak ay nandoon pa rin. Siguradong iniisip nila na natakot na ako at nagtago na. Ngumiti ako ng malumanay at maingat na kinuha ang screenshot ng bawat mensahe ng paninirang puri na inilagay sa isang hiwalay na folder na pinangalanang ebidensya. Pagkatapos matapos ang trabaho sa online, tinawag ko si Kuya Noel sa tabi ng aking higaan. Hiniling ko sa kapatid na kumatawan sa akin para gumawa ng ilang napakahalagang bagay sa labas ng ospital. Una, hiniling ko sa kaniya na bumalik sa lugar ng aksidente sa Taft Avenue para hanapin ang unit ng traffic police na nagtala ng insidente noon at humingi ng kopya ng mga ulat ng aksidente. Kailangan ko ng mga larawan ng aking basal na motorsiklo sa ilalim ng ulan, mga dugo sa makinis na daan para mapatunayan ang seryosidad ng insidente. Pagkatapos, hiniling ko kay Kuya Noel
na dalhin ang aking ID sa administrative office ng ospital. Itinuro ko sa kaniya ang proseso ng paghiling ng buong medikal na record mula nang matanggap ako sa emergency. Pinagbilinan ko siyang kumuha ng sertipiko ng pinsala na malinaw na nagsasaad ng 3 nasirang tadyang at internal bleeding, pati na rin ang kopya ng pahintulot sa operasyon na may mabilis na pirma ng aking kapatid. Iyon ang pinakamahalagang patunay na isa ko sa mga paa sa pintuan ng kamatayan, at hindi lamang mga panlabas na gasgas tulad ng sinabi ng aking biyenang babae. Agad na nagsuot ng jacket si Kuya Noel, tumango at umalis sa silid. Habang naghihintay sa kaniyang pagbabalik, pinindot ko ang bell para tawagan ang shift nurse. Hiniling ko sa kaniya na i-print ang detalyadong breakdown ng lahat ng medical na bayarin mula nang natulog ako sa emergency room, ICU, hanggang sa mga araw na ito sa VIP ward. Sabay nito, binuksan ko ang banking app sa aking telepono at kinuha ang screenshot ng kasaysayan ng transaksyon para sa mga bayad sa ospital. Sa digital na resibo ay malinaw na nakasulat ang pangalan ng may hawak ng account ako, kasama ang 10,000 pisong babayaran mula sa aking personal na ipon na pinagpagalan ko ng maraming taon. Nang malapit na ang tanghali, binuksan ko ulit ang kolog sa aking basag na telepono. Isang mapait na damdamin ang bumubukal, muli nang makita ko ang pamilyar na numero ni Ramon na lumabas sa eksaktong oras ng buhay at kamatayan. Kinuha ko ang screenshot ng oras ng tawag na tumagal ng wala pang 1 minuto, kasama ang dosenang napalampas na tawag na pula na ipinadala ni Kuya Noel kay Ramon sa buong gabing iyon, ngunit lahat ay tinanggal ng asawa ko. Bawat larawan na ililipat sa aking telepono ay isang karagdagang patunay ng kataksilan ng asawang pinakasama ko sa higaan. Bandang 3:00 ng hapon bumalik si Kuya Noel sa ward na may makapal na folder ng mga dokumento sa kaniyang kamay. Ang kaniyang damit ay basang-basa sa pawis dahil sa pagtakbo ng pabalik-balik sa mainit na panahon. Ibinigay niya sa akin ang mga papeles. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng pagmamalaki sa matagumpay na pagtupad ng misyon. Maingat kong inayos ang bawat dokumento sa maliit na mesa sa higaan. Ang larawan ng basag na motorsiklo, ang medical na record na may mga teknikal na linya na naglalarawan ng aking kritikal na kondisyon, ang resibo na may pangalan ng nagbabayad, ang aking kapatid na lalaki. Lahat ay malinaw, transparent at hindi maipagkaila. Hiniling ko kay Kuya Noel na gamitin ang telepono para kumuha ng malinaw na larawan ng bawat dokumento. Kinakolekta ko ang lahat ng larawan, mga screenshot ng mensaheng paninirang puri, larawan ng lugar ng aksidente, record ng emergency surgery, kasaysayan ng tawag na tinanggal, hanggang sa resibo ng bayad gamit ang personal na card sa isang lugar. Ang kumpletong koleksyon na ito ay ang isang slow motion na bomba na aking itatatapon ng diretso sa gitna ng mapagkunwaring pamilyang iyon. Habang tinitingnan ang ebidensyang inilatag sa harapan, si nanay ko ay hindi makapigil ng mapait na buntong hininga. Pinalo niya ang aking buhok at sinabi niya na hindi niya inakala na ang buhay ko ay kailangan pang gumagamit ng ganitong mga bagay para harapin ang mga tinatawag na sariling pamilya. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina at pinakalma siya. Sinabi ko na kung ang katapatan ay ibinibigay sa maling tao, ito ay nagiging katangahan. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang para linisin ang aking pangalan, kundi sila rin ang aking anting-anting para permanenteng putulin ang nakakalason na relasyong ito ng may nakataas na ulo. Lahat ay handa na. Panahon na para ako ay tumayo at ilantad ang tunay na mukha ng mga taong may pangalan ng mga kamag-anak, ngunit may masamang kalooban ng mapanganib na ahas. Ang orasan ay nagpalo ng 8:00 ng gabi. Ito ang oras na tapos na ang hapunan ng lahat ng pamilya at ang mga tao ay karaniwang nagtitipon sa sala at may ugali ng pagkuha ng telepono para mag-browse online. Alam ko nang sigurado na sa panahong ito, sina Aling Sita, si Rhea, si Ramon at lahat ng mga tiyuhin, tiyahin at mga kamag-anak ay nagtatanga ng kanilang mga telepono. Baka iniisip pa nila kung mag-aamong awa ba ako para humingi ng kapatawaran.
Naupo ako ng tuwid at nagdagdag ng unan sa likod ko para manatiling matatag. Ang aking mga mata ay malamig at nakatitig sa screen ng telepono na nakabukas na sa grupo ng Facebook ng malaking pamilyang Reyes. Ang kapaligiran sa ward ay tama-tamang tahimik. Sina Nanay at Kuya Noel ay nanginginig na naghihintay sa magkabilang panig ng aking higaan, sabik na sinundan ang bawat galaw ko. Sa aking puso ay walang ni isang alon ng takot o pag-aalala. Naramdaman ko lamang ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo na aking mismo ang magbubukas. Hinipo ko ang text box at nagsimulang mag-type ng mga unang linya. Ang aking mga salita ay lubos na mahinahon, malinaw, at walang masamang pang-insulto o pag-iyak, ngunit ang bawat pangungusap ay matalas tulad ng panggarahe na may lakas ng halatang katotohanan. Mahal na Tito Ben, mahal na Tito at Tita, at lahat ng mga kamag-anak sa malaking pamilyang Reyes, ako si Dina. Sa nakalipas na ilang araw, abala akong inaangkin muli ang aking buhay mula sa kamatayan, kaya walang oras para basahin ang mga mensahe. Ngayon ay mayroon na akong lakas para makita ang grupo at malaman na ang aking biyenang babae, si Aling Sita, kasama si Rhea, ay nagtatayo ng isang napakagaling na palabas para siraan ang aking karangalan. Hindi ako mahilig sa pag-aaway gamit ang simpleng salita. Gusto kong ipakita sa lahat ng kamag-anak ang mga katotohanang nakita at narinig para makapaghusga kayo ng ikaw mismo kung sino ang tunay na walang moralidad sa kwentong ito. Kaagad pagkatapos ng makapangyarihang panimulang iyon, nagsimula akong magpadala ng mga larawang ebidensya ng sunod-sunod. Ang unang larawan ay ang larawan ng lugar ng aksidente mula sa pulisya, ang basag na motorsiklo, ang mga piraso nito na nagsabog-sabog, ang pulang dugo na halo ng ulan sa Taft Avenue. Nagkomento ako ng maikli, ito ang mga simpleng gas-gas na binanggit ng aking biyenang babae. Ang ikalawang larawan ay ang record ng emergency room na may opisyal na selyo ng ospital. Ang linya ng diagnosis ay malinaw, 3 nasirang tadyang, nasugatan ang baga, hemothorax at pneumothorax. Malubhang internal bleeding, buhay ang nasa panganib. Ang ikatlong larawan ay ang pahintulot sa operasyon. Binago ko ang kulay ng linya. Pumirma, Noel, relasyon sa pasyente kapatid na lalaki. Kasama nito ay ang screenshot ng kasaysayan ng tawag. Nagkomento ako. Habang nakahiga ako sa stretcher na naghihintay ng emergency surgery, tinawagan ko si Ramon para sumuhay sa pagpirma ng pahintulot. Sinabi niya sa doktor na harapin na lang ninyo at pinutol ang tawag para ituloy ang pag-inuman. Ang aking kapatid ay tumawag ng 12 beses pagkatapos, ngunit pinatay lahat ng tawag. Sa huli, ang aking sariling ina at kapatid ay dumaong sa ulan sa gabi para pumirma at iligtas ang aking buhay. Wala ni isang miyembro ng pamilyang Reyes ang dumating. Sa wakas, itinatapon ko ang pinakanakamamatay na suntok para durugin ang paratang ng pagnanakaw. Ito ang resibo ng bayad ko sa ospital. Ang pangalan ng nagbabayad ay Dina. Ang account number na nagbabayad ay sa pangalan ko. Pera na aking kinita sa paggawa ng freelance na pagsasalin sa magdamag sa loob ng 5 taon. Hindi ko kailanman hinawakan ang kahit isang sentimo mula sa safe ng pamilyang Reyes. Kung sinasabi ng aking biyenang babae na may nawawalang pera, sana ay agad na magulat sa pulis para alamin ang katotohanan, huwag magkalat ng kasinungalingan. Tiigil ako sandali, huminga ng malalim, pagkatapos ay nag-type ng panghuling konklusyon. 5 taon bilang manugang, nagmalasakit akong walang reklamo sa pamilyang ito. Kapalit nito, nang malapit na akong mamatay, pinabayaan nila ako. Nang mabuhay ako, nagtutulungan silang dumating sa ospital para laitin at akusahan akong magnanakaw at may karelasyon. Mula sa sandaling ito, opisyal na kong pinuputol ang lahat ng ugnayan sa pamilya ni Aling Sita. Magsasampa ako ng diborsyo. Nawa ang malaking pamilyang Reyes ay mapanatili ang karangalan at dignidad na palagi ninyong ipinagmamalaki. Isang beses ko pang sinuri ang lahat ng nilalaman, sinuriin ang bawat larawan, pagkatapos ay tiiyak na pinindot ang send. Isang serye ng beep ng notification ang tumalab sa grupo. Ang bomba ng katotohanan ay opisyal na naputok. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, sumandal
at huminga ng maluwag. Si Kuya Noel ay ngumiti ng maluwag at tapusin ang aking balikat ng may pagmamalaki. Ang nakamamatay na suntok na ito ay tiyak na lalarawan ang tunay na mukha ng pamilya ni Aling Sita sa liwanag. Pagkatapos ng isang serye ng mga larawan at matatag na mensahe na ipinadala sa grupo ng Facebook ng malaking pamilyang Reyes, isang nakakatakot na katahimikan ang lumukob sa digital na espasyo. Wala ni isa ang nagpadala ng emoji, wala ni isa ang nag-type ng tugon. Marahil sa sandaling iyon ang mahigit 50 tao sa kabilang panig ng screen ay nagbabalikwas ng mga mata ng nagulat, nanginginig ang mga kamay habang pinapalaki ang bawat larawan para basahing mabuti ang bawat linya sa medikal na record at sa resibo ng bayad. Kailangan nila ng oras para matanggap ang napakalaking pagkabigla na ito nang ang katotohanan ay ganap na nabago kumpara sa iniyak-iyak ni Aling Sita bago pa. 5 minuto ang lumipas nang mabigat tulad ng 5 oras. Sa wakas, ang unang pumutol ng katahimikan ay si Tito Ben, ang may pinakamatinding boses sa pamilya. Nagpadala siya ng voice message, ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit at pagkagulat. Malakas siyang nagtanong ng diretso kay Ramon sa grupo, ang mga ebidensyang iyon ba na ipinadala ni Dina ay totoo ba? Ang asawa ay naghihintay ng kamatayan sa ospital, ngunit ang asawa ay nagtatapon ng tawag para uminom anong uri ng tao ang ganyan. Sinabi ni Tito Ben na ang kilos ni Ramon ay nagpahiya sa pangalan ng pamilya at nawala ang lahat ng dangal ng kanilang mga ninuno. Agad pagkatapos ni Tito Ben, ang isa pang tiyahin na kahapon ay masama ring nagsalita laban sa akin ay biglang nagbago ang posisyon. Nagsulat siya ng mahabang mensahe na direktang tinawagan ang pangalan ni Aling Sita, sinisisi siya ng may galit. Sinabing si Aling Sita ay isang mapanlinlang at mapagkunwaring babae na gumamit ng buong pamilya para laitin ang manugang. Tinawag niyang masama si Aling Sita kahit matanda na, at sabi niya ay hindi man lang naaawa sa manugang na malubhang nasugatan. Idineklara niya na hindi na siya kailanman dadalo sa bahay ni Aling Sita. Ang grupong chat ay naging parang pugad ng mga bubuyog na nasira. Ang mga tiyuhin, tiyahin at mga kamag-anak ay nagpapalabasan ng mensahe ng galit. Napagtanto nila na naloko sila ng magina. Aling Sita at Rhea ginamit bilang kasangkapan para laitin ang isang walang kasalanang tao na nakahiga sa hospital bed. Ang kahihiyang nasabak ay naging matinding galit na ibinuhos sa 3 miyembro ng pamilyang Reyes. Lahat sila ay nagtulong-tulong na i-boycott si Aling Sita. Pinintasan nila ang kalupitan at kalamigan ni Ramon. Sinabihan si Rhea na isang walang manners na kapatid na babae na sumasamantala sa ina para apihin ang ate biyenan. Isang malalayong kamag-anak pa ang nag-post ng nakakatiklop na linya na ang bahay ni Aling Sita ay tinatrato ang manugang ng mas masama pa kaysa sa isang aso sa lansangan. Ang mga tao na nakatagpo ng naaksidente ay titigil para tulungan, ngunit ang mga tao sa iisang bahay ay walang habag na itulak pababa sa putik. Lahat ng mapait na mga salita na kahapon ay inukol nila sa akin, ngayon ay pinarami ng ilang beses at ibinato ng diretso sa mukha ni Aling Sita at Ramon. Sa ward, si Kuya Noel ay humahawak ng kaniyang telepono at sinusubaybayan ang pangyayari. Tuwing isang kamag-anak ay lumingon at sinalita si Aling Sita, malakas siyang tumawa, tinatampal ang kaniyang hita at pinuri ang aking mahusay na taktika na walang isang patak ng laway na nagbigay ng pag-aaway, ngunit nagawa pa ring magdulot ng kahihiyan sa mga nagkamali. Si nanay ko naman ay nagkapit ng mga kamay sa dibdib, ang kaniyang mga luha ay nagbabago at bumubulong. Salamat sa Diyos na may katarungan. Ang matuwid ay hindi matatakot sa pagkamatay ng nakatayo. Sa wakas ang dalahing hatid ng aking anak ay nalinis na. Sa loob ng 2 oras na sumabog ang grupong chat, walang ni isang mensaheng tugon mula sa panig ni Aling Sita, Rhea o Ramon. Sila ay ganap na natahimik sa harapan ng hindi mapanggaganap na ebidensya. Ang lahat ng paliwanag ngayon ay magpapalala pa lamang ng kanilang mapanlinlang at kahinaang katangian. Ini-imagine ko ang 3 taong iyon na nagtatago sa loob ng kanilang bahay. Ang kanilang mga mukha ay maputla, takot na kumuha ng telepono
para basahin ang mga mensahe at lalong hindi nangangahas lumabas dahil takot sa mga kapitbahay. Ang sitwasyon ay ganap na nabago. Ang nagsimula ng bagyong ito ay sa wakas ay naantalon ng sarili niyang nagawa. Kinabukasan, habang katatapos ko pa lamang magising at nakaupo ng nakasandal na nakikinig sa magaan na musikang pangpalaya, biglang tumunog ang telepono sa bedside table. Tumingin ako sa screen, isang numero na hindi nakasave sa aking listahan ng kontak ko, ngunit sa pagtingin lamang sa pamilyar na mga numero ng prefix, alam ko na kung sino ang tumatawag. Ito ang backup na numero ni Aling Sita, ang numero na lagi niyang ginagamit para mag-order ng online shopping. Siguradong natatakot siya na kung gagamitin niya ang pangunahing numero niya, hindi ko siya sasagutin, kaya kailangan niyang gamitin ito. Mahinahon kong kinuha ang telepono, pinindot ang swipe para sagutin ang tawag, at agad na binuksan ang loudspeaker para marinig ng aking ina at Kuya Noel. Hindi ako nagsalita muna at naghintay para makita kung ano ang gagawin ng kabilang dulo. Katulad ng aking hula, ang boses ni Aling Sita ay tumalab, ngunit sa pagkakataong ito hindi na ito ang maingay, mapagmataas o masasakit na tono tulad ng dati, sa halip ay isang malambot, nanginginig at napakakumbabang boses. Nagtitingkayad siya, tinawag ang aking pangalan ng may pagmamahal. Nagsimulang umiyak si Aling Sita at naglalarawang salita. Sinabi niya na kagabi ay binasa na ng buong pamilya ang aking mensahe at si Ramon ay napagtanto na ang kaniyang pagkakamali dahil sa pag-inuman ay nagdulot ng malaking kahihinatnan. Nagpaliwanag siya na ang kasinungalingan sa social media ay dahil sa kaniyang mainit na ulo at pag-aalala para sa pera ng kaniyang anak at hindi siya talaga nag-iisip ng maayos kaya may nanulat siyang hindi dapat. Sa kaniyang puso, lagi pa ring itinuturing niyang mabait at masunurin akong manugang. Namamanhik si Aling Sita na agad kong alisin ang mga larawang iyon mula sa grupo o magpadala ng mensahe na nag-aayos na ang pamilya para pigilin ang mga kamag-anak sa pagsalita pa. Sinabi niya na ang isang pamilya ay dapat na nagtatalakay sa loob at ang pag-aaway ng mag-asawa ay normal. Sinabi niyang lumabas na ako sa ospital at bumalik sa bahay, papalutuin niya si Rhea ng espesyal na tinolang manok para sa akin. Nang marinig ang mga pananalitang iyon, kumibit ang kilay ni nanay ko ng may paghamak at si Kuya Noel ay nagbuntong hininga ng may kabayang-yayang panlalang. Ang aking ngiti ay halos nagsabi ng lahat. Naramdaman ko ang pag-aalwas sa mabilis na pagbabago ng taong ito. Sila ay hindi tunay na nagsisisi dahil pinabayaan nila akong mamatay. Wala rin silang pagsisisi sa paglapastangan sa aking karangalan. Ang tanging bagay na nagpamadali sa kanila para humingi ng tawad ay ang kawalan nila ng pagpapahalaga at ang buong pamilyang nag-boycott sa kanila, inilantad ang kanilang mapagkunwaring mukha, kaya kailangan nilang yumuko. Nag-ahon ako ng boses at sumagot kay Aling Sita ng napakamalamig, mahinahon at walang ni isang emosyon ng pagmamahal. Sinabi ko ng malinaw, isang-isa ang bawat salita, na huwag nang mag-eksena pa si Aling Sita dahil napagod na ako. Kinumpirma ko sa kaniya na ang aking pagtitimpi at pagtitiis para sa pamilyang Reyes ay namatay kasabay ko sa Taft Avenue noong maulan na gabi na iyon. Ang taong kausap niya ngayon ay hindi na ang dati nilang mapagpasakop na manugang ito ay isang ganap na estranyer. Tuwirang tinanggihan ko ang lahat ng imbitasyon para bumalik sa bahay. Binigyang diin ko na ang bahay na iyon para sa akin ngayon ay isang maruming lugar, puno ng kawalang damdamin. Hindi ko na kailanman ilalagay ang aking paa doon muli. Hiniling ko kay Aling Sita na sabihin kay Ramon na ihanda ang kaniyang ballpen. Magpapadala ako ng abogado na magdadala ng papel ng diborsyo sa kanilang tahanan. Kailangan lang niyang pirmahan para mapagpalaya ang isa't isa. Nang marinig ang aking walang pag-asang saloobin, nagulat talaga si Aling Sita. Patuloy siyang tumawag ng aking pangalan, nagtatangkang magdagdag pa ng ilang salita, ngunit hindi na ako gustong mag-aksaya pa ng kahit isang segundo para sa taong ito. Hinipo ko ang screen. Tinapos ang tawag. Ang tut-tut ay tumalab ng malamig, ganap na pinutol ang mapagkunwaring relasyong iyon. Kaagad nito, pinunta ko ang settings ng telepono.
Binablock ko ang numero ni Aling Sita, ni Ramon, ni Rhea. Binablock ko ang lahat ng numerong may kaugnayan sa pamilyang Reyes sa aking listahan. Umalis ako sa grupo ng pamilya sa Facebook at binura ang lahat ng apps na may kaugnayan sa pamilyang iyon. Isang serye ng mabilis na pagtanggal ang natapos ng wala pang pangamba. Ibinaba ko ang telepono sa mesa at umigpaw, huminga ng malinaw na hangin ng umaga. Ang ganap na pagtanggi na ito ay ang hudyat ng katapusan ng pinakamadilim na panahon ng aking buhay. Nagbubukas ito ng isang bagong kabanata na puno ng liwanag at tunay na kalayaan. Isang linggo ang lumipas mula ng araw na ibinuhos ko ang lahat ng ebidensya at ganap na hinanggalan ng paraan ng komunikasyon ang pamilyang Reyes. Ang panahong iyon ay dumaan sa akin ng mahinahon tulad ng isang mapayapang panaginip. Sa VIP ward ng ospital ng Maynila, ang mga doktor ay maingat na bumibisita sa akin araw-araw. Ang sugat sa aking dibdib ay nagsimulang matuyo, kaya't makakayang umupo at dahan-dahang lumakad sa paligid ng silid at huminga ng malalim nang walang masakit na kirot. Si nanay ko ay unti-unting nawala ang pag-aalala sa kaniyang mukha. Nagsimula na siyang magkaroon ng oras para tapusin ang kaniyang tinitrenta para sa taglamig. Si Kuya Noel ay bumalik sa kaniyang workshop at tuwing hapon ay dumadaan siya sa ospital na may kasamang sariwang prutas. Ang buhay ko ay tunay na lumipat sa isang bagong pahina ng kapayapaan. Ngunit sa ibang lugar, 15 kilometro mula sa ospital, ang 2 palapag na bahay na nasa malalim na eskinita sa Taft Avenue ay nanlulunod sa kaguluhan. Walang mapagmahal na kamay ko. Ang pamilyang itinuturing ni Aling Sita na marangal at ikinararangal na ipinagsasabog sa lahat ay naging isang napakalaking sabsaban na walang pagkakaiba. Sa labas ng patio, ang mga pinggan pagkatapos ng kain ay walang naghuhugas, nagsagsag sa mataas na pile, ang mga langaw ay lumilipad, paikot na naglalabas ng amoy na maasim. Sa washing machine, ang mga damit ng 3 tao ay nakabalumbon, nakalubog sa tubig at sabon ng 3 araw at hindi pa napapatulo ay nagsimula ng mag-amoy. Ang sahig ay puno ng mantsa ng langis, mga bakas ng tsinelas at putik mula sa pintuan ng sala hanggang sa kusina. Ang basura sa ilalim ng lababo ay puno ng natirang pagkain. Ang tubig ay tumagas sa dulas na sahig na kahindik-hindik. Nasanay silang nakaupo nang nakataas ang paa sa sofa na nanonood ng TV, buong bibig na naghihintay ng pagkain. Ngayon na nawala ang isang libreng kasambahay, lahat ay nagiging mahirap at nag-aaway kung sino ang gagawa ng trabaho. Isang umaga, nagising si Aling Sita nang gutom na gutom. Hinukay niya ang refrigerator ngunit walang laman, may kalahating dayap na tuyong-tuyo at isang boteng patis. Ang ilang benting pambili na lagi kong nagiiwan sa ibabaw ng refrigerator ay wala na rin. Nagalit si Aling Sita, umakyat sa pangalawang palapag, tumawag sa silid ni Rhea. Galit siyang sumigaw, hinipan ang kumot nito at pinagbibiling bumangon kaagad para bumili ng almusal sa simboryo. Si Rhea ay nagising sa gitna ng pagkatulog, nagpabilog ang kaniyang mga kamay na may bagong makulay na kuko at nagsabing kahapon pa niya itong inalis ang basura, ngayon ay pag-ikot na ni Aling Sita o ni Ramon. Iniabot niya ang kaniyang mga kamay na may mamahaling manikurang kuko at nagsabi na hindi siya maaaring humawak sa tubig o mantsa para hindi masira ang set ng kuko niya na nagkakahalaga ng 1,000. Pabayaan na siyang magluto si Aling Sita at huwag pagtrabahuin tulad ng kasambahay. Nang marinig ni Aling Sita ang sagot ng kaniyang minamahal na anak, umalab ang dugo niya. Bago niya palagi itong iniutos sa manugang, ngunit hindi pa siyang nagkaroon ng sitwasyon na pigilin ng sariling anak ng ganyan. Ang galit na pinagtagal ng 1 linggo dahil sa kahihiyan sa mga kamag-anak at ang matinding gutom ay nawalan siya ng kontrol. Hinampas niya si Rhea sa mukha, sinabing tamad itong anak na umaasa sa pamilya. Si Rhea ay umiyak ng malakas. Ang labis na pagpapalayaw sa kanya ay lumikha ng isang palalo at makasariling anak na babae. Hindi na siya gumagalang sa sariling ina, nagalit at itinulak si Aling Sita sa tabi para tumakbo pababa. Plano siyang kumuha ng motorsiklo para lumabas. Si Aling Sita ay biglang natulak,
hindi nakahanda, naligaw ng paa sa unang baitang sa itaas ng hagdan. Madulas ang kaniyang paa, gumiling siya mula sa gitna ng hagdan hanggang sa sahig ng sala. Isang nakakatakot na sigaw ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Natumba si Aling Sita sa sahig. Ang kaniyang mga kamay ay humawak sa kaniyang kanang paa, nakakaibang napag-uwi at nalulugi. Ang kaniyang mukha ay maputla sa sakit. Natayo si Rhea nang walang galaw sa gitna ng sala. Ang kaniyang mukha ay binalingan ng lahat ng dugo. Nagmadaling tumawag ng pangalan ng kapatid nito. Sa sandaling iyon, si Ramon ay nagtutulak ng motorsiklo papasok mula sa labas ng portiko. Buong gabing nagpuyat siya para maihanda ang ulat sa kumpanya at pinagalitan pa ng kaniyang boss dahil sa malubhang paghina ng trabaho. Nang ako ay nandoon pa, lagi akong tumulong sa kaniya sa pag-sort ng mga dokumento, pag-type ng mga papel at pag-aayos ng schedule. Ngayon na siya ay ginagawa ang lahat ng mag-isa, napagtanto na niya kung gaano siya kahina. Ang isipan ni Ramon ay puno ng stress. Nakikita niya ngayon ang bahay na puno ng kalat at basura at ang lola niya na nakahiga at umiyak nang siya ay paakyat at pababa sa sobrang sakit at ang kapatid niya na umaiyak. Itinapon niya ang kaniyang bag sa upuan, tumakbo para tumulong sa ina. Sigaw niya kay Rhea na tumawag ng ambulansya, pagkatapos ay lumingon sa bahay na puno ng alikabok na bumuntong hininga ng mabigat. Nang wala ako, ang bahay na ito ay hindi na bahay. Naging tunay na impyerno ito nilikha ng kanilang sariling pagkamakasarili, katamaran at kalupitan. Nang maihatid si Aling Sita sa lokal na ospital para sa emergency, si Ramon ay tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa na nakaupo sa pasilyo, yumuyuko ang ulo. Sinabi ng doktor na nasirang buto sa paa ni Aling Sita at kailangan ng operasyon at 2 linggong ospital. Ang inaasahang bayad ay aabot sa 10,000 piso. Hiniling ng doktor kay Ramon na pumunta sa cashier para magbayad ng advance kaagad para makapag-schedule ng operasyon ng hapon na iyon. Nagmamadali si Ramon na kunin ang kaniyang ATM sa pitaka at tumakbo sa makina sa labas ng ospital. Nang ipakita ng screen ang kaniyang balanse, nanginig ang kaniyang mga kamay. Ang pera sa kanyang card ay 2,000 piso na lang ang natitira. Lubos siyang nagulat. Bawat buwan, regular siyang nagbibigay sa akin ng 5,000 piso bilang kontribusyon sa gastusin sa bahay. Ang natitira sa kaniyang mahigit 20,000 sweldo ay kinikilala niyang sarili para sa pag-inuman, pakikisama sa mga kaibigan, at mamahaling damit para mapahintulutan ang kaniyang pagmamalaki. Lagi niyang naiisip na ang 5,000 piso ay sapat na para sagutin ang pangangailangan ng 4 na tao sa bahay. Ngayon na naharap na siya sa malaking gastos, napagtanto niya ang katotohanan. Agad niyang tinawagan si Rhea at pinilit itong pumunta sa bahay para buksan ang ligtas at kunin ang savings passbook ni Aling Sita. Ngunit si Rhea ay umiiyak sa telepono, walang laman ang ligtas. Ipinautang ni Aling Sita ang lahat ng ipon sa isang tao noong nakaraang buwan, ngunit nagkalusot ang tao at tumakas ng wala ni isang babala. Nag-iingat si Aling Sita, hindi nagsabi sa sinuman dahil natatakot sa pag-insulto. Hawak ang telepono, halos hindi makatayo si Ramon. Ang langit sa harapan niya ay parang gumuho. Dito lamang siya tunay na napagtanto kung gaano kahalaga ako sa pamilyang iyon. Naging malinaw sa kaniya na ang lahat ng masustansyang kain, mga bayad sa kuryente, tubig, gamot para sa ina, at mga kagamitan sa bahay sa loob ng 5 taon ay binabayaran ng aking pinagpagalag na pera galing sa labis na trabaho araw at gabi. Inisip niyang siya ay haligi ng pamilya, ang nagbibigay ng grasya, ngunit sa katotohanan, siya at ang buong pamilya ay nag-aasa lamang sa kabutihan at dedikasyon ng isang babae na kanilang kinuhamak tulad ng basura. Wala nang ibang pagpipilian, binuksan ni Ramon ang listahan ng mga kontak at nangahas na tumawag para manghiram sa mga kamag-anak mula sa panig ng ama. Tinawagan niya si Tito Ben sa kabilang dulo, kaagad na nagsalita ang tito ng may matinding paninirang salita. Pinagbawal ni Tito Ben si Ramon sa pagpasok sa kaniyang tahanan para manghiram. Sinabi ng matanda na ang lalaking walang puso na nag-iwan sa asawa para uminom
ay walang karapatang magsalita ng utang na loob. Pinutol ng tito ang tawag ng bigla. Nagpatuloy si Ramon na tumawag sa mga kamag-anak. Ang lahat ng natanggap niya ay pang-uusig, pang-aapi at mapait na salita. Ang buong pamilya ay ganap na nagboykotan sa pamilyang Reyes pagkatapos ng nakagulat na paglilito sa grupong chat. Wala ni isa ang nagbibigay ng tulong sa mga taong walang utang na loob. Ang presyon mula sa lahat ng panig ay dumating. Ang mga kapitbahay ay nagsimula rin na magboykot sa pamilyang Reyes. Sa bawat pagkakataon na lumabas si Ramon sa eskinita para bumili ng kahon ng pagkain, ang mga kababaihan sa komunidad ay nagtitipon at nagbubulong. Malakas nilang sinasabi na ang bahay na iyon ay kinakatayan ng sarili nilang itinanim. Tinapon ang gintong manugang at ngayon ay naghihirap, ang ina ay nasugatan. Ang anak na babae ay suwail, ang anak na lalaki ay mahinang-mahina. Nang hapon ding iyon, habang si Ramon ay nag-aalim ng mga kalat sa bahay nang may lubos na pagod, isang lalaki na nakasuot ng formal na damit ay nagpindot ng doorbell. Ito ang abogado na aking ipinagkatiwala. Inihain ng abogado sa mesa ang papel ng diborsiyo na may pirmahan ko na, kasama ang kopya ng kasunduan sa pamamahagi ng ari-arian na walang nakuha mula sa kanilang pamilya. Ang abogado ay malamig na humingi kay Ramon na pumirma para mabilis na matuloy ang legal na proseso. Nang makita ang dalawang salitang diborsyo na nakabold sa puting papel, ang dibdib ni Ramon ay kumurot at ang huli na pagsisisi ay bumaha tulad ng malaking baha na nilunod ang kaniyang isipan. Yumuko siya sa mesa, ang kaniyang mga kamay ay humawak sa kaniyang magulo at buhok at nag-iyak ng malakas. Sarili na niyang tinatapon ang bata ng tubig, sarili na niyang itinapon ang asawang nagmahal sa kaniya ng pinakamatapat, at ngayon ay kailangan niyang tanggapin ang isang buhay na kadiliman, kahihiyan at pag-iisa. 2 araw pagkatapos ng operasyon sa paa, si Aling Sita ay nakahiga sa hospital bed ng lokal na ospital, umaalingaw-ngaw ng iyak dahil sa kawalan ng magandang gamot at maruming kondisyon ng buhay. Ang bayad sa ospital na hiniram sa mga kaibigan sa mataas na interes ay lumalaki araw-araw. Si Rhea ay hindi na makapaghintay ng kamay ng iba. Kailangan niyang itapon ang kaniyang mahal na set ng kuko para maghanap ng trabaho bilang dishwasher sa isang kainan sa gabi para kumita para mabuhay. Lahat ng 3 tao ay naipit sa isang sulok na puno ng kadiliman at walang daan palabas. Ang makasariling instinct ng kaligtasan ay nagpapaliwanag na ang tanging pwedeng paraan para makaahon sa kahirapan ay ako. Inisip nila na sa aking likas na kabaitan, pagtitiis at madaling maantig na puso na ipinakita ko sa loob ng 5 taon, kailangan lamang nilang yumuko, umiyak, at humingi ng tawad, at muli akong magpapasakop sa lahat, mag-aalis ng ipon para bayaran ang utang, at babalik sa bahay para maglingkod tulad ng isang tapat na kasambahay. Ang pag-iisip na ito ang nagtulak kay Ramon sa pinakamapanganib at kahiyahiyang desisyon ng kaniyang buhay. Nang umaga na iyon, nag-arkila si Ramon ng 7 paupuang taksing. Inakay niya si Aling Sita. Ang isang paa nito ay nakabalot ng puting gips at inilagay sa sasakyan, pagkatapos ay hinila si Rhea na nagtatangkang hindi sumama at itinutulak siya papasok sa likod na upuan. Ang taksing ay tumalon patungo sa ospital ng Maynila kung saan ako ay nag-aabot ng paggamot. Pumasok sila sa gusali ng VIP at mula sa natutunan nila nang pinaalis sila ng seguridad noong nakaraang araw, naunawaan ni Ramon na hindi sila makakalusot sa mahigpit na seguridad sa 15 palapag para direktang makapunta sa aking ward. Kaya naman, nagpasya si Ramon na gumawa ng eksena sa malawak na lobbying area sa unang palapag kung saan daan-daang mga pasyente, doktor at kamag-anak ang nagtataho pumasok. Gusto niyang gamitin ang presyo ng publiko, ang napakaraming tao, para pilitin akong lumabas at tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad. Si Ramon ay inakay si Aling Sita sa isang wheelchair na hiniram mula sa ospital at itinulak ito sa gitna ng malaking lobby. Si Rhea ay nakatayo ng napakaliit sa tabi, gumagamit ng kamay para itago ang mukha sa kahihiyan. Biglang lumuhod si Ramon sa malamig na makinang sahig.
Si Aling Sita ay agad na sumabay. Humampas siya ng kamay sa railing ng wheelchair at nagsimulang humiyaw ng malakas, paulit-ulit na tinatawag ang aking pangalan sa buong lobby. Ikinukwento niya na siya ay isang ina na nagkamali dahil sa pagmamahal sa anak ay nag-akusa ng mali sa magandang manugang. Sinabi niya na ang pamilya ay nasa rurok ng kahirapan, siya ay nasugatan sa paa at walang nagmamalasakit at hinihiling sa kaniyang manugang na magpatawad. Pati si Ramon ay iniangat ang kaniyang luha-basang mukha, nagkakamay ng paulit-ulit patungo sa elevator. Malakas na humingi ng tawad sa asawa niya. Umamin siya sa pagkakamali ng pag-inuman. Namamanhik sa akin na bumaba para makita siya ng isang beses. Binibigyan niya ang sarili niya ng pagkakataon na magsimula muli para mapunuan ang mga nagawang kamalian. Pagkatapos ay lumingon siya kay Rhea at sinabihan itong lumuhod na rin para humingi ng tawad sa Ate Bienan. Natakot si Rhea sa autoridad ng kapatid at napilitan siyang lumuhod sa tabi ni Ramon. Mahinang nagsabi ng paumanhin. Ang eksena ng tatlong miyembro ng pamilyang Reyes na umiyak, lumuhod at namamanhik sa gitna ng lobi ng ospital ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagkakawali ang mga tao para makabuo ng malaking bilog. Ang ingay ng mga bulong ay nagsimulang tumaas. Ang mga nurse sa reception desk ay kumibit ang kilay, hindi nagugustuhan ang gulo. Isang security guard ang lumapit para humingi sa kanila na kumilos ng may disiplina, ngunit si Ramon ay determinadong hindi tatayo. Sumigaw siya na kung ang asawa niya, si Dina, ay hindi bababa doon para makipagkita at magpatawad, ang pamilya niya ay mananatiling nakaluhod sa lobby na iyon ng walang katiyakan. Sa ika-15 palapag, ang head nurse ay pumunta sa aking VIP room. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Sinabi niya sa akin ang kaguluhang nangyayari sa unang palapag at tinanong kung gusto ko bang tawagan ng ospital ang pulis ng barangay para pumasok at palayasin ang mga taong iyon. Ang aking ina ay bumuntong hininga at umiling, lubos na naaawa sa kakulangan ng kahihiyan ng pamilyang iyon. Si Kuya Noel ay nagngangalit at gustong bumaba para hampas-hampasin si Ramon. Ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan ang aking kapatid. Humininga ako ng malalim at ang aking mga mata ay kalmado ng kahanga-hanga. Gusto nilang gamitin ang maraming tao para pilitin akong sumuko, kaya bibigyan ko sila ng isang pampublikong sagot na tiyak at makapangyarihan sa harapan ng daan-daang saksi. Sinabi ko sa head nurse na hindi na kailanman tumawag ng pulis, ako mismo ang bababa para ayusin ang komedyang ito ng tuluyan. Hiniling ko sa aking ina na kuhanin ang pinakaayos na damit ko. Pinalitan ko ang damit ng pasyente ng magandang maputlang asul na polo at maitim na slacks. Maingat akong nag-ayos ng buhok at naglagay ng bahagyang lipstick para matakpan ang maputlang kulay ng pagkakasakit. Ayoko lumabas sa harapan nila ng mukhang natalo at mahina. Gusto kong harapin sila bilang isang babae na may karangalan, kalayaan at lakas. Bumukas ang pinto ng elevator sa unang palapag. Si Kuya Noel ay nakatayo sa tabi ko, malumanay na hinawakan ang aking braso. Ang maraming tao ay nagkawali para magbigay ng daanan nang makita akong papalapit. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin, nag-uusisa kung anong makapangyarihang manugang ang nagdulot na lumuhod ang isang buong pamilya at umiyak ng ganito. Nang makita ang aking anino, si Ramon ay parang natagpuan ng pagkakataong mabuhay. Nagusad siya gamit ang tuhod sa sahig, papalapit sa akin para yakapin ang aking paa, ngunit agad na humakbang si Kuya Noel ng isang hakbang sa harapan ko, nagbabasbas ng kamay at nagbibigay kay Ramon ng matalas na tingin na nagpahinto sa kaniya. Si Aling Sita sa wheelchair ay nagbaybay ng kamay. Ang kaniyang bibig ay paulit-ulit na nagtataboy ng matamis na salitang manugang. Si Rhea ay nagangat ng namumulang mga mata patungo sa akin ng may pag-asa. Tumayo ako ng tuwid. Pinanatili ang ligtas na distansya sa tatlong tao. Ang aking mga mata ay lumipas sa mahinang mukha ni Ramon, ang nakabalot na paa ni Aling Sita, at ang kahihiyan ni Rhea. Sa aking puso ngayon ay walang ni isang awit ng awa, at wala na ring galit, may katahimikan lamang at ganap na kawalang laman.
Nag-ahon ako ng boses, ang tunog ay malinaw, matatag, at maririnig sa buong lobbying na tahimik. Sinabi ko para marinig ni Ramon, Aling Sita, at lahat ng narito, muling ipinaalala ko ang kakilakilabot na gabing iyon, nang nakahiga akong sa gitna ng lawa ng dugo, ang aking dibdib ay nasirang hindi makalangoy. Ginamit ko ang huling lakas ko para tawagan ang aking asawa, para humingi ng tulong na pumirma ng pahintulot sa operasyon. Ngunit ang sagot sa aking pakiusap ay ang tunog ng pagsasama sa inuman, ang pang-insulto at pagmumura na malas at walang kwenta mula sa bibig mismo ni Aling Sita, at ang walang pusong harapin na lang ninyo mula sa asawang pinakasama ko sa higaan. Direkta akong nagtanong kay Ramon kung saan siya nang nagpapanaog na akong halos mamatay sa recovery room. Nasaan ang kaniyang pamilya? Nagpatuloy ako na nang makaligtas ako, hindi sila dumating para bisitahin kundi para laitin at akusahan ako ng pag-aksaya ng pera para puwersahin akong bumalik sa bahay bilang kasambahay. Nang hindi nila makuha ang gusto nila, agad silang nagpunta sa social media para mag-imbento ng kwento na nagnanakaw ako at may karelasyon para itulak ako sa kabilang dulo ng kahirapan para lapitin ng buong pamilya ng panlalait. Nang marinig ng napakaraming tao sa paligid ko ang aking malinaw na kwento ng bawat pangyayari, ang saloobin nila ay biglang nagbago ng 180 degree. Ang mga bulong ng awa para sa pamilya ni Ramon noong kararating lamang ay naging mga paninirang salita at paninirang komento. Isang kababaihang nasa gitna ng buhay, ang hindi makatiis, malakas na sinabihan si Aling Sita na masamang biyenang babae at sinabihan si Ramon na bastos at tamad na lalaki. Ang mga mata ng daan-daang tao ay patakang bumagsak sa 3 taong nakaluhod sa sahig. Si Aling Sita ay nagulat, nagsikap na ipagtanggol ang sarili na sinasabing ang tao ay nagkakamali at dapat na magpatawad. Si Ramon ay lalo pang nag-iyak. Ang kaniyang ulo ay humampas sa sahig, nagdedeklara na magbabago siya at ibibigay ang lahat ng pera sa akin para pamahalaan. Ngunit bahagya lamang akong ngumiti ng may lamig. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Ramon at binukas ko ang pinal na hatol, isang-isa ang bawat salita na pumutol sa lahat ng huling sinulid ng ugnayan. Idineklara ko ng malinaw na ang patawad ay hindi isang obligasyon at ang pinsalang ginawa nila sa akin ay tuluyang hindi na magagamot. Ang basong nabuwag at ang tubig ay hindi na maibabalik. Ang pamilyang iyon ay para sa akin ngayon ay isa na lamang basurahan. Sinabi ko kay Ramon na bumalik at pirmahin kaagad ang papel ng diborsyo na ipinadala ng abogado. Kung siya ay matigasan pa, mag-file na lang ako ng unilateral na petisyon sa korte kasabay ng lahat ng ebidensya ng emotional abuse. Tingnan na natin kung sino ang may mukhang maiangat sa mundo pagkatapos noon. Nang masabi ko iyon, hindi na ako nanantala ng kahit isang segundo. Lumingon ako. Kinuha ang braso ni Kuya Noel at mahinahon naming lumakad pabalik sa elevator. Sa likod ko ay ang desperadong iyak ni Ramon, ang hinanaing ni Aling Sita at ang walang tigang na panlalait ng mga tao sa paligid. Nagsara ang pinto ng elevator, ikinulong ang buong madilim na nakaraan at sakit sa ibaba. Nakatingin ako sa mga numerong sumasayaw na nagpapakita ng pag-akyat at sa gilid ng aking labi ay unti-unting namumukadkad ang pinakamaliwanag ng ngiti sa loob ng 5 taon. 3 araw pagkatapos ng nakagugulat na paghuhukom sa lobi ng ospital, ang pangunahing doktor ay masayang nagbalita na ang aking kalusugan ay ganap ng gumaling. Ang lahat ng indicator ay matatag na at ako ay opisyal na pinahintulutang lumabas ng ospital. Masaya-masaya naming pinag-usapan sina Nanay at Kuya Noel ang pagpak ng gamit at hawak ang discharge paper sa kamay. Huminga ako nang malalim ng sariwang hangin ng maaga. Ang pakiramdam ng paglalaglag ng napakamaigting na bigat na dinalampas ng matagal ay nagpalaan sa aking mga hakbang. Nagtagumpay akong labanan ang kamatayan at higit sa lahat, nagtagumpay akong labanan ang sarili kong kahinaan. Sa halip na bumalik sa probinsya, nagpasya akong manatili sa Maynila para magsimula ng bagong buhay. Gamit ang natirang ipon, kasama ni Kuya Noel ay nag-arkila kami ng maliit, maayos at maliwanag na kondominium sa Mandaluyong. Nagpasya si Nanay na samahan kami ng pansamantala
para maalagaan ang aking kalusugan. Ang bagong bahay, kahit hindi kasing laki ng bahay ng pamilyang Reyes, ay laging puno ng tawanan, pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Hindi na ako kailangang bumangon ng 5:00 sa umaga para magluto para sa sinuman at hindi na kailangang mabuhay sa takot sa mga mata ng iba. Malaya na akong pamunuan ang aking sariling buhay. Sa aking mahusay na kasanayan sa wika at karanasan, sa pagsasalin na naipon sa maraming taon, kalahating buwan lang pagkatapos ng pagpapalabas mula sa ospital ay matagumpay ko na ring napagdaanan ang mahigpit na interview at natanggap bilang pangkat-leader ng pagsasalin para sa isang kilalang dayuhang kumpanya. Ang trabaho ay abalang-abala ngunit ang suweldo ay napakamaganda. Ang mga kasamahan ay magiliw at ang maayos na kapaligiran sa trabaho ay nakatulong sa akin na mabilis na mabawi ang aking tiwala sa sarili at kagandahan. Ang mga kakilala na muling nakita ako ay nagulat. Pinuri nila akong parang ipinanganak muli, mas bata at mas maganda ng maraming beses kumpara sa oras na nakahalukay pa ako sa bahay ng pamilya ng aking asawa. Habang tinatamasa ko ang pinakamagandang mga araw ng aking kabataan, ang balita tungkol sa kalamidad ng pamilya ng dating asawa ay paminsan-minsang nakakaabot sa aking tenga sa pamamagitan ng mga kaibigan. Hindi na kayang tiisin ang presyo ng publiko at ang hindi mapanggaganap na ebidensya, si Ramon ay sa wakas ay mapait na napilitan na pirmahan ang papel ng diborsyo. Ang diborsyong iyon ay mabilis na naproseso ng korte. Ang buhay ng pamilyang Reyes ay nahulog sa bitag ng trahedya na kanila na lang nilikha. Si Aling Sita ay kailangan pang mahiga sa higaan ng ilang buwan dahil sa nahawahan ng sugat ng nasirang buto. Ang paglalakad ay kailangan ng dekoletang tungkod na lubhang mahirap. Ang utang na hiniram sa mataas na interes para sa gamot ay lumaki ng araw-araw. Si Ramon ay tinanggal sa trabaho dahil sa patuloy na pabaya sa responsibilidad at malubhang pagkakamali. Wala na siyang kita. Napilitan si Ramon na ibenta ang 2 palapag na bahay sa Taft Avenue para bayaran ang utang. Ang buong pamilya ng 3 tao ay lumipat sa isang maliit na silid sa isang masamang lugar sa labas ng lungsod. Si Rhea ay hindi na makaasal bilang palaasa, kailangan niyang talikuran ang kaniyang mahal na kuko para maghanap ng trabaho bilang dishwasher sa isang kainan sa gabi para kumita para mabuhay. Lahat ng 3 tao ay naglalaro sa isang sulok ng kadiliman na walang daan palabas, puno ng utang, sakit, pag-aaway, at pagkasuklam ng lahat ng kamag-anak. Isang hapon sa katapusan ng linggo sa Taglagas, ang gintong liwanag ay mahinahon sa mukha ng Maynila Bay. Nakaupo ako sa isang tahimik na coffee shop na umiinom ng mainit na tsaang kamomil, nakatingin sa mga dumadaang tao habang hawak ang paboritong libro ko. Bahagya akong ngumiti ng may kasiyahan. Ang buhay ay isang salamin na tunay na sumasalamin ng lahat. Ang mga taong namumuhay ng masamang loob, malupit at sakim ay sa huli ay magbabayad ng napakamahal na presyo at ang katapatan, lakas ng loob para ipagtanggol ang sariling pagpapahalaga ng isang babae kahit maagang mabago ay laging nagdadala ng pinakamagandang katapusan. Uminom ako ng isang higop ng tsaa, ang matamis na panlasa ay kumalat sa aking lalamunan, iniyakap ang bawat segundo ng kalayaan. Ang lumang libro ng buhay ay nagsara na, at ang pinakamagandang mga kabanata ng bagong buhay ay katatapos pa lamang magsimula.